Inakala ng lahat na siya ay isang lonely loser na walang kinabukasan, ngunit siya pala ay isang kalahating demonyo na susi sa pagtalo sa mga uhaw sa dugo ng mga vampira na sumakop sa mundo. Nagsimula ang kwento kay Yu na isang kaawa-awang walang tao na ang sariling mga magulang ay kinasusuklaman siya mula pa noong siya ay isilang. Naniniwala ang kanyang ina na siya ay isang sinumpaang demonyo at pinamuhay siya sa bawat sandali sa takot hanggang sa tuluyang sinubukan ng kanyang mga magulang na patayin siya. Matapos ang insidente, dinala siya sa isang ampunan kung saan determinado siyang mamuhay na parang loner. Ngunit sa tulong ng isa pang ulila, si Mika, unti-unti niyang natutunan ang tunay na halaga ng pamilya at nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan sa bahay ampunan. Nakalulungkot, ang kaligayahan at kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Isang kalunos-lunos na araw, isang nakamamatay na virus ang biglang kumalat sa buong mundo at inalis ang lahat ng mas matanda sa edad na 13. Sinubukan Yu at ng kanyang gang na makatakas mula sa kabaliwan ng magkasama, ngunit hindi nagtagal ay napalibutan sila ng mga creep vampire na nahuli sila at dinala sila sa isang underground na lungsod kung saan ang lahat ng nabubuhay na bata ay pinilit na isakripisyo ang kanilang dugo araw-araw sa mga vampira. Lumipas ang 4 na taon ng ganito na naging dahilan upang lumaki ka bilang isang emo na bata na may mga issue sa galit na pinananatiling kontrolado ng kanyang matalik na kaibigan na si Mika na tinanggap ang kanilang sitwasyon at pinayuhan kang makipagtulungan sa mga vampira upang manatiling buhay. Isang araw may nakita silang vampirang naglalakad sa kamay ng isang bata na parang wala lang, na ikinagalit mo ng sobra, kaya sinubukan niyang makipagkamay sa matandang vampira. Nakiusap si Mika sa vampira na patawarin ang pagiging pipi ni Yu, ngunit hindi siya pinansin ng vampira at binuhat si Yu para itapon sa isang pasamano. Nakatakas lang siya sa pagiging unaleb kapag may dumaan na marangal na vampira. Pagkatapos na walang salita ang vampirang ibinagsak ka at umalis. Malumanay, binati siya ni Mika bilang si Lord Farid at ipinaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. Tinawanan ito ni Ward Farid at tinanong si Mika kung pupunta siya sa kanyang mansyon mamaya sa araw na yon dahil masyadong patay ang FBI para pigilan siya ngayon. Pagkatapos pumayag ni Mika, tinanong ng Panginoon kung sasama ka rin sa kanila, ngunit bago mo siya magalit, ipinaliwanag ni Mika na nahihiya siyang sumama. Habang naglalakad pabalik, may kumpiyansa na sinabi ni Yu na kaya niyang sinipa ang puwitan ng vampirang iyon at magalit kay Mika dahil sa paghingi niya ng tawad kanina. Tinanong ni Inena kung paano magkakilala sina Mika at Lord Farid, na sinagot ni Mika na ang Maharlika ay ang kanyang super daddy na regular na umiinom ng kanyang dugo at nagbibigay sa kanya ng mga trait bilang kapalit. Nagalit si Yu sa kanya dahil sa pagbebenta sa isang vampira at bumagyo. Kinagabihan, nang bumalik siya sa maliit na kulungan kung saan nakatira ang mga bata sa ampunan, nagulat siya nang marinig silang gumagawa ng kari para sa hapunan. Ipinaliwanag nila na kahit papaano ay dinala ni Mika ang lahat ng mga sangkap sa bahay, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng isang piging sa unang pagkakataon mula nang dalhin sila sa lugar na ito sa ilalim ng lupa. Lahat ng nasa mesa ay kumakain ng masarap na pagkain maliban sa iyo na tahimik na nakatingin sa pagkain. Kapag nakatulog na ang lahat, sa wakas ay nagpakita si Mika sa kanlungan. Hinarap siya ni Yu at nag-alok na magbigay ng sarili niyang dugo sa susunod, ngunit tumutol si Mika at itinuro na dapat manatili ang kanyang pangunahing focus upang talunin ang mga vampira. Malungkot na inamin ni Yu na hinding-hindi niya matatalo ang mas makapangyarihang mga vampira, ngunit pinatahimik siya ni Mika at sinabi na ang lahat ng iba pang mga bata ay umaasa sa kanyang pag-asa na magpatuloy. Magkasama silang umupo para kumain ng kari nang bigyan ni Mika si Yu ng revolver na gagamitin laban sa mga vampira at ipinakita ang mapa ng underground na lungsod na ninakaw niya sa mansyon ni Farid. Ibinunyag niya na lagi niyang binalak na gamitin ang kanyang koneksyon sa marangal na vampira upang humanap ng paraan palabas dito at hinihimok kang tumakas kasama siya. Siya ay masyadong natigilan upang magsalita ng ilang sandali, ngunit sa wakas ay nagtanong kung ano ang punto ng pagtakas kung sila ay mamamatay lamang pagkatapos mahawaan ng virus. Inamin ni Mika na wala siyang sagot dyan pero naniniwala siyang makakagawa sila ng paraan para maayos ang mga bagay-bagay sa loob ng isang taon bago sila mag-treat-in. Ito ay kahit papaano ay sapat na upang kumbinsihin ka at ginigising nila ang lahat upang subukang tumakas sa kalaliman ng gabi. Ang grupo ay tahimik na dumaan sa mga bituka ng lungsod upang makarating sa lokasyon na malinaw na minarkahan bilang exit sa mapa. Ngunit ito ay naging isang bitag na inilatag ni Lord Farid. Nakangiting tinanggap niya ang mga ito, sinabing mahilig siyang makipaglaro sa mga tao. Bago makapag-react ang sinuman, sumiper siya sa isa sa mga babae ng napakabilis at kinagat siya, na agad siyang ikinamatay. Pinaputukan siya ni Yu ng baril at namis, ngunit humanga si Farid na nagawang nakawin ni Miko ang baril at mapamula sa kanya, kaya ibinunyag niya na talagang umiiral ang exit sa mapa, at kung makalampas sila sa kanya, ito ay kayang tumakas. Tinatakot ni Yu ang lahat na takbuhin ito sa pamamagitan ng pagbaril ng kanyang baril sa langit. Ngunit walang kahirap-hirap na inalis ni Farid ang lahat hanggang sina Mika at yun na lang ang natitira. Tinignan ka ni Mecha sa huling pagkakataon at ipinaalala sa kanya na palagi silang magiging pamilya bago humawak ng baril at tumakbo kay Farid.
Bago siya makabaril, ibinaon siya ni Farid gamit ang kanyang mga kamay at pinutol ang brasong may hawak ng baril. Nagulat si Farid, lumitaw si Yu sa likuran niya, kinuha ang baril, at pinaputukan siya ng point blank. Pagkatapos ay desperadong sinubukan niyang itaboy si Miko kasama niya sa labasan, ngunit itinulak siya ni Miko palayo at sinigawan siyang tumakbo palayo. Sa wakas, bumitaw si Yu at tumakas hanggang sa matagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kagubatan ng nyebe, kung saan siya ay nilapitan ng tatlong nakabalabal na tinawag siyang batang lalaki na hinuhulaan na magiging susi sa pagtalo sa mga bampira. Nang marinig ito, niyakap sila ni Yu at sumigaw na gagawin niya ang lahat para talunin ang mga bampira. Pagkatapos niyang kumalma ng kaunti, tinanong niya kung sino sila sa mundo dahil lahat ng tao ay dapat na namatay. Ang lalaki ay tumawa at ipinaliwanag na ang mga bampira ay nagsinungaling sa kanya at nasa katotohanan kahit na ang virus ay nawasak ang karamihan sa sangkatauhan. Isang ika-10 ng populasyon ang nakaligtas at sinusubukang buhayin ang sarili sa bagong mundong ito na sinasalakay din ng mga demonyo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Guren, isang tenyente koronel mula sa Imperial Demon Army, isang organisasyon na ang misyon ay upang makakuha ng mas maraming kontrol sa bagong sibilisasyon ng tao hanggat maaari. Inaanyayahan kanyang sumali sa hukbo at makuha ang kapangyarihang kailangan niya para talunin ang mga vampira na kinasusuklaman niya. Nang walang pagdadalawang isip, sumasang-ayon ka at naging miyembro. Makalipas ang 4 na taon, natuto siyang maging isang bihasang eskrimador at umaasa na maging bahagi ng Vampire Extermination Unit. Siya ay isa pa ring Hafen gaya ng dati at isang araw ay hindi niya pinansin ang utos ng kanyang mga nakatataas at nag-iisang humarap sa isang mangangabayo ng Apocalypse Demon. Eksperto siyang tumalon sa isa sa mga braso nito, tumakbo patungo sa mukha nito habang hinihiwa ang braso nito sa daan at sa wakas ay pinapatay at pumutok sa dibdib nito. Sa kanyang pagkabigo, nasuspindi siya dahil sa kanyang pagsuway sa halip na papuri at ipinadala sa isang paaralan na puno ng mga pamantayan. Ginagawa niya ang kanyang eksena sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa guro. Sinuspindi siya sa harap ng buong klase, ngunit nagambala ng batang babae na nakaupo sa likuran niya, na tahimik na nagpakita sa kanya ng isang tala na nagpapakita na siya ay isang opisyal ng surveillance ng hukbo na nagngangalang Shinoa. Nasusunggaban sa kanya kung hindi siya makikipagtulungan. Agad siyang pinatahimik nito, ngunit pinahiran niya ng mas maraming asin ang kanyang mga sugat sa pagsasabing hindi matatapos ang pagsususpinde sa kanya hanggang sa magkaroon siya ng kahit isang kaibigan. Hindi ka makapaniwala sa kanyang naririnig, kaya ipinipilit niyang ikwento ang lahat ng chismis na sinabi sa kanya ni Lieutenant Colonel Guren tungkol sa kanyang nakaraan. Tulad ng isang terapist, nahulaan niya na hindi siya makakalapit sa sinuman at makipagkaibigan dahil namatay ang kanyang mga magulang sa harap ng kanyang mga mata. Sinusubukan niyang paalisin siya, ngunit sinusundan siya nito kahit saan siya mapunta. Habang nakatayo sa tabi ng mga locker, nasaksihan nila ang isang grupo ng mga bully na nangunguha sa isang nerd para bigyan sila ng tanghalian. Sa una, nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito, ngunit sa sandaling lumayo sila, hinarap niya ang mga ito at binalaan silang tumigil. Nasasabik ang pinuno na harapin ang isang bagong op, ngunit bago sila maghagis ng kamay, inalerto ni Shinoa si Yu na mapapalawig ang kanyang pagsususpinde kung nasaktan niya ang isang sibilyan. Sa huli ay nasusuntok siya sa mukha, at kahit papaano ay nalaman niyang tinutulungan niya ang nerd na magdala ng pagkain sa kanyang mga bully. Ang nerd na nagngangalang Yoichi. Ipinaliwanag na nangyari ang sitwasyon ng pambubuli pagkatapos niyang hilingin kay Yama, ang lalaking sumuntok sa iyo, na idagdag sa kanyang inner circle of friends. Umaasa siya na kung magiging bahagi siya ng bilog, maaari niyang hilingin kay Yama na maglagay ng magandang salita para sa kanya, para makasali siya sa hukbo kahit na bumagsak sa entrance exam. Nagtataka si Yu kung ano ang halaga ng salita ni Yama, kung saan ipinahayag ni Yoiki na si Yama ay talagang isang kandidato na ang pwesto ay nakalaan sa Vampire Extermination Unit na kilala rin bilang Muon Demon Company. Kumukulo ang dugo ni Yu sa selos at mas lalo niyang kinasusuklaman si Yama. Ipinaliwanag ni Yuichi na talagang alam niya ang sarili at alam niya na ang mga malupit na talunan tulad niya ay karaniwang hindi sumasali sa hukbo. Pero gusto niyang ipaghiganti ang kapatid niyang nagsakripisyo para protektahan siya sa isang vampira. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Yu na hindi gusto ng kanyang kapatid na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay at dapat siyang manatili sa pagiging isang mababang buhay na insulto. Ganoon na lang, itinataboy kanya kay Chi, ngunit biglang may sumabog sa likod nila at isang alerto na hudyat na niluwagan ng isang vampira ang pangkat ng mga layer sa kanilang paligid. Inutusan ni Shuno ang dalawang batang lalaki na lumikas upang matawagan niya ang Muon Demon Company, ngunit matigas na sinabi ni Yu na siya mismo ang matatalo sa vampira at tumakas. Nagmamadali siyang dumaan sa pulutong ng mga nag-aalalang estudyante at papunta sa mga bakanteng pasilyo nang makarinig siya ng hiyawan mula sa isang silid-aralan. Doon niya nakita ang isang vampirang umiinom ng dugo ng isang babaeng estudyante, habang si Yama ay nagbabasa ng kanyang pantalon habang nagtatago sa isang sulok. Sinisingil ni Yu ang kanyang espada, ngunit tumalon ito sa daan at sumugod sa kanya. Mahigpit niyang iniiwasan ang kanyang pag-indayog, ngunit agad niya itong sinundan ng isang sipa na tumama sa kanya sa dingding. Pagkatapos nito ay sinubukan niya itong suntukin muli.
Bahagya siyang humiwalay at ibinaba ang kanyang espada ng ilang beses hanggang sa tuluyan na siyang nakipag-ugnayan at naputol ang braso nito. Mabilis niya itong kinuha at tahimik na pinagmamasdan siya ng ilang sandali. Narinig niyo na nagpakawala ng nanginginig na hininga ang babaeng estudyante, kaya galit na galit niyang sinabi kay Yaoman na kunin ang babae at tumakbo. Sa halip, ang kaawa-awang duwag ay sumisigaw na siya ay nagsinungaling tungkol sa pagiging isang sundalo upang ang lahat ay matakot sa kanya. Pagkatapos ay muling nabuo ng vampira ang kanyang braso at humawak ng pamalo. Sinimulan niya itong indayog ng walang taro sa kanya, ngunit iniiwasan niya silang lahat at nilaslas siya ng maraming beses. Patuloy siyang naghihilom ng mababaw na sugat at bumalik para uminom ng dugo mula sa babae, ngunit biglang sumugod si Yoichi sa klase at tinulak siya sa lupa. Bago siya maatake ng vampira, hinarang ni Yu ang kanyang kamay na ikinagalit niya at tinulak niya silang dalawa palabas ng bintana. Nang bumagsak sila, isinubsob niya ang kanyang espada sa kanyang katawan, ngunit tumawa ito at sinabing ito ay walang iba kundi isang gasgas para sa kanya. At na masisiyahan siyang inumin ang kanyang dugo bago dumating ang Muon Demon Company. Sa sandaling iyon, isa pang espada ang tumusok sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay napagtanto niya nang may katakutan na ito ay isang sinumpaang sandata. Malamig na nagpaalam si Lieutenant Colonel Gurin habang agad siyang nadurog sa alikabok. Matapos mawala ang vampira, tinukso ni Gurin si Yu sa pag-aakalang kaya niyang talunin ang isang vampira gamit ang isang ordinaryong sandata, ngunit iginiit ni Yu na malapit na siyang patayin. At dapat na siyang maging miyembro ng Muon Demon Company. Tinanggihan siya ni Guren dahil hindi niya gusto ang mga taong hindi maaaring magtrabaho sa isang koponan, at sinabi na hindi siya maaaring maging miyembro hanggat hindi siya nakikipagkaibigan. Sa oras na yon, tumakbo si Yoichi palapit sa iyo nang maluwag sa pakiramdam na buhay siya at marahas na niyakap siya kaya nanlamig siya. Sa isip niya, bumalik siya sa lugar kung saan nawalan siya ng pamilya ng ampunan, at lahat ng kaibigan niya ay nakangiti sa kanya habang sinasabi ni Mika na natutuwa siyang nagkaroon ka na ng kaibigan. Hinihiling niya sa iyo na alagaan siyang mabuti at nagpaalam dahil tapos na ang kanilang trabaho. Bago mo maintindihan, lahat sila ay tumalikod at umalis nang hindi lumilingon sa kabila ng pagmamakaawa mo sa kanila na huwag. Sa susunod na paggising niya, nakita niya ang sarili niyang nakahiga sa isang hospital bed kasama sina Yoichi at Shino na nakaupo sa tabi niya. Inihatid ni Shinobu ang magandang balita na parehong opisyal na miyembro ng Muon Demon Company sina Yu at Yoichi. Pagkatapos ay sinabi niya na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa kanila bilang mga kasama at humihingi sa kanila ng pakikipagkamay. Habang si Yoichi ay agad na iniabot ang kanyang kamay, si Yu ay nag-alinlangan sa una, ngunit nagmamakaawang pinagsalikop din ang kanyang mga kamay sa kanila. Kinabukasan, ang babaeng iniligtas niya mula sa vampira ay nahihiya na nagbigay sa kanya ng isang love letter na nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay at tumakas bago pa siya makapagsalita. Tinukso siya ni Shinoa matapos itong makita na ikinagalit mo at hiniling niyang malaman kung bakit kailangan pa niyang pumasok sa paaralan kung bahagi siya ng Vampire Extermination Unit. Nagkibit balikat si Shinoa at pinayuhan siyang kunin si Guren, ngunit wala siya sa paligid. Sa wakas, tiniyak niya sa kanya na nagsimula na ang kanyang pagsasanay para sa Muon Demon Company at kung gagawin niya ito ng maayos, balang araw ay makukuha niya ang tunay niyang ninanais. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang susi na nagiging demonyong natatakpan ng apoy na may kontrata siya. Ang demonyo ay nagiging isang higanteng scythe na nagpapaunawa sa iyo ng tunay na katangian ng mga isinumpang armas na tinatawag na infernal arms na maaaring pumatay sa mga vampira. Nagpasya si Yu na ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng impyernong braso ay ang agawin ito palayo kay Shinoa sa kabila ng kanyang pagturo na ang mga armas na ito ay hindi magagamit ng iba kapag napuno ng demonyo ng isang partikular na tao. Gayunpaman, pinili ni Yu na makipag-away sa kanya at nakakagulat na mahawakan niya ang kanyang sarili laban sa kanyang sinumpaang scythe. Sa huli, pinakawalan niya ang kanyang demonyo mula sa scythe na nagtulak sa kanya at nag-iwan sa kanya na humihingal. Namangha si Yu sa kapangyarihan ng mga infernal arm at pinag-isipan kung gaano kadaling talunin ang mga vampira kapag mayroon na siya nito. Ngunit pinakumbaba niya siya sa pagsasabing ang mga vampira ay kadalasang armado ng sarili nilang mga salansan na sandata, kaya naman labis na binibigyang diin ni Guren ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama. Sa sandaling iyon ay tumatakbo si Yoichi at nagtatago sa likod ni Yu na lumingon sa likod upang makitang hinahabol siya ng mga nang-aapi noong nakaraang araw. Nakiusap sila kay Yoichi na huminto at ipaliwanag na hindi sila naparito para ibuli siya, ngunit mas gusto niyang maging mga alipors niya matapos makita kung gaano siya kakuol laban sa vampira. Hindi gusto ni Yoichi ang paghihirap mula sa tagumpay, kaya nakiusap siya sa mga ito na pabayaan siya. Pinahiya sila ni Yu dahil sa sobrang pagyuko nila kaya gusto nilang maging alipors para sa taong binubuli nila noong isang araw, ngunit sinabi ni Yama na desperado na sila dahil gusto nila ang tulong ni Yoichi o Yu na gamitin ang kanilang koneksyon sa hukbo para malaman kung ano ang nangyari sa kaibigan nilang si Yuji, na pumasok sa ipinagbabawal na silid at hindi na bumalik. Hindi alam niyo kung anong kamara ang pinag-uusapan nila, ngunit si Shano ay pumutok at pinagalitan sila sa pagpasok sa restricted area na parang mga dumba.
Malamig niyang ibinalita sa kanila na ang kanilang kaibigan ay malamang na nahuli ng hukbo at karamihan ay bibigyan ng parusang kamatayan para sa pagpasok sa lugar pagkatapos ay lumayo siya. Nang maglaon, nagkita ang tatlo at nagtanong si Yu tungkol sa Forbidden Chamber. Ipinaliwanag ni Shino na ito ay rumored na isa sa 7 misteryo ng paaralan, ngunit sa katotohanan ay ang lugar ng pagsasanay para sa Moon Demon Company. Ito ay mahigpit na wala sa hangganan dahil kung ang isang taong walang karanasan ay pumasok dito, maaaring sila ay sinapian ng demonyo. Nagpasya si Alwinen na handa na si Yu para sa susunod na yugto ng kanyang pagsasanay, dadalhin sila sa makulimlim na mga pasilyo at hagdan na patungo sa malalim na ilalim ng lupa kung saan sinasabi niyang mayroong demonyo. Ipinaliwanag niya na ang buong paaralan ay talagang isang lugar ng pagsasanay para sa Moon Demon Company. Ang mga taong kayang tiisin ang masamang enerhiya mula sa demonyo ay sa huli ay na-recruit sa Vampire Extermination Unit. Sa wakas ay narating nila ang isang pinto na nalagyan ng mga proteksyon na anting-anting kung saan tanging ang mga tinatawag ng Extermination Unit lamang ang pinapayagang makadaan. Determinado na makuha ang kanyang sariling impernal na braso, binuksan ni Mew ang pinto para manalo sa demonyo. Ang una niyang nakita ay isang baliw na si Yuji na may hawak na higanteng palakol. Sinabihan siya ni Shino na panatilihin ang distansya at mag-observe na lang habang dumating ang Extermination Unit para iligtas si Yuji. Malinaw, hindi siya pinapansin ni Yu at sinisingil si Yuji gamit ang kanyang espada upang makuha ang mga gi. Tumalikod si Yuji at hinarang ang espada. Bago muling umatake si Yu, hinarangan siya ni Shino gamit ang kanyang saite at iginiit na hindi pa niya kayang talunin ang isang demonyo at kung hahawakan niya ang impyernong braso gamit ang kanyang mga kamay, sasapian siya ng demonyo tulad ni Yuji. Gaya ng dati, kabaligtaran ang ginagawa ni Yu at itinapon ang kanyang espada para labanan si Yuji gamit ang kanyang sariling mga kamao. Ang may nagmamay-ari na si Yuji ay 2 beses na inihahampas ang palakol, ngunit si Yu ay dumausdos sa ilalim nito, hinawakan ang palakol at tinamaan ang ulo ni Yuji gamit ang kanyang tuhod. Napakalamig ng pakiramdam niya dahil sa paghawak niya sa impyernong braso at tumalikod upang ipagdiwang kasama si Shino, ngunit sa halip ay nahanap niya ang kanyang sarili sa lumang shed kasama ang kanyang pamilya sa orphanage na nakatingin sa kanya na nalilito at nagtatanong sa kanya kung bakit siya mukhang naliligaw. Hiniling nila sa kanya na sumama sa kanila sa mesa dahil lumalamig na ang hapunan at nalilito si Yu sa pag-isip na ito ay normal. Nang malapit na siyang makagat, tinanong siya ni Mika kung kamusta ang kanyang revolusyon laban sa mga vampira at kung kailan siya gagawa ng ligtas na kanlungan para sa kanila gaya ng kanyang ipinangako. Hindi alam niyo kung ano ang sasabihin at tinanong sila kung buhay pa ba sila sa buong oras na ito, kung saan sinagot nilang lahat sila ay patay na. Ipinaalala nila sa kanya ang oras na pinatay silang lahat ng vampira at pinabayaan mo sila sa pamamagitan ng pagtakas. Si Yu ay desperadong itinanggi ito ngunit si Mecha ay dumoble at kinukutya siya dahil sa hindi pa niya paghihiganti sa kanila. Niyakap kanya mula sa likod at ibinulong na kailangan niyang magpakatatag kung gusto niyang ipaghiganti sila at maibibigay ni Mika ang kanyang kapangyarihan kung tatanggapin mo siya sa kanyang puso. Nataranta siya at sumang-ayon dito, ngunit habang unti-unting bumabalot sa kanya ang dilim, bumalik siya sa katinuan at hinawakan si Mika. Hinihingi niyang malaman kung sino ba talaga ang nilalang na ito dahil hindi susuportahan ni Mika ang pagnanais niyang maghiganti. Ang peking si Mika ay patuloy na sumisigaw na siya ay totoo habang ang mundo sa paligid mo ay unti-unting nawawasak at si Mika ay nagiging demonyo. Sa susunod na segundo, nagkamalay si Yu, na labis na ikinagulat ni Shinoa, na nagpapaliwanag na nagawa niyang makawala sa mga guni-guni ng demonyo sa pamamagitan ng pag-ehersisyo nito nang may matinding paghahangad ng mag-isa at nang hindi gumagamit ng contract spell. Tumingin si Yu sa palakol na may pag-asa, at nagtanong kung ang ibig sabihin nito ay kanya ang impyernong braso, ngunit sinagot niya na si Guren ang siyang magpapasya kung anong sandata ang makukuha niya at mangangasiwa sa mga ritual na kasama sa pagbuo ng isang kontrata sa demonyo sa impyernong braso. Hulaan niya na magsisimula siyang pumunta sa silid na ito mula bukas para magsanay kasama ang natitirang bahagi ng Extermination Unit. Nang marinig ito, nakaramdam siya ng tuwa na sa wakas ay mas malapit sa kanyang layunin. Kinabukasan late siya dumating sa training venue dahil nasuntok siya ng random guy sa school dahil sa aksidenteng nabunggo siya. Sa sandaling dumating siya, sinamahan siya ni Shino at Yoiki sa isang silid-aralan na itinuturo ni Guren na nakaupo lamang sa isang upuan na nakapikit. Matapos makita ang mga ito, sa wakas ay binasag niya ang kanyang katahimikan at ipinakilala sila sa buong klase bilang isang tanga at tanga. Ipinagmamalaki ni Yu ang kanyang pagiging bobo sa pamamagitan ng malakas na pagpapahayag na wala siya rito para makipagkaibigan at saan man sila itinuro dito ay walang kabuluhan. At na siya ang makakakuha ng pinakamahusay na sandata. Hinampas siya ni Gordon sa ulo para tumahimik at inutusan siyang maupo. Nakahanap siya ng bakanteng upuan, ngunit napagtanto niyang may nakapatong ang mga paa sa upuan, kaya hiniling niya sa kanila na alisin ang mabahong mga paa. Pagkaraang hindi pinansin ng ilang beses, iniangat ng tao ang librong nakapatong sa kanyang ulo, at inis at agad na nakilala siya ni Yu bilang ang lalaking sumuntok sa kanya.
Agad silang nakipagsuntukan na naging dahilan upang tanungin ni Buran ang mga kakayahan ni Shunoha sa pagre-recruit dahil siya ay nakatalaga kay Yu at sa isa pang lalaki na nagngangalang Kimi. Kalmadong inamin ni Channel na sinadyang iprovoke ka ni Kimi noong araw na yon para sukatin ang kanyang kakayahan at tumalikod lang siya at nag-enjoy. Sa sandaling mapagod si Guren sa lahat ng kanilang kalokohan, sinipa niya silang dalawa sa roundhouse at ipinagpatuloy ang klase. Sa paglaon ng araw na yon, ang lahat ng mga trainees ay nagtitipon sa isang arena kung saan ipinaliwanag ng isang senior na miyembro ng Moon Demon Company na huhusgahan niya ang kakayahan ng lahat upang matukoy kung sila ay kwalipikadong subukan ang Infernal Arm Aptitude Test na gaganapin sa susunod na linggo. Ang layunin ng kanyang pagtatasa ay upang sukatin kung gaano sila kahusay magtrabaho sa mga koponan kung itinuturo niya sa kanila na magpares. Lumingon si Yu kay Yoichi, ngunit may dibs na si Shino sa kanya. Iniiwan kang tumingin-tingin sa paligid hanggang sa mapagtanto mo na ang tanging taong natitira ay si Kimi. Magkadikit ang dalawang sinag ng linggo, ngunit 5 talampakan ang pagitan dahil hindi sila bakla. Pagkatapos noon, bumukas ang pinto ng arena at dahan-dahang lumabas ang ilang mga sinumpaang puppet ng hukbo. Sinubukan ng isa sa kanila na suntukin sina Yuichi at Shino na mabilis na tumakbo palayo. Ikaw at si Kimi ay nagpasya na maging unang maging isang hayop, ngunit sa huli ay lumipat sa magkasalungat na direksyon na nagiging sanhi ng kanilang pag-atras. Nagsimula silang mag-trash talking sa isa't isa hanggang sa lumitaw ang isang isinumpang puppet sa likuran nila at napunta sa kanila ang isang higanteng suntok. Biglang nag-freeze ang mga puppet at inutusan ng mga speaker si Kimi na isugod sa ospital dahil mabilis na lumala ang kondisyon ng kanyang kapatid. Sinabi ni Kimi sa instruktor na hindi siya pupunta at dapat niyang ipagpatuloy ang pagsasanay, ngunit nakatuwiran si Yu na dapat niyang unahin ang kanyang kapatid na babae. Sinabihan siya ni Kimi na manatili sa kanyang negosyo. At kailangan niyang maging bahagi ng Moon Demon Company kahit anong mangyari. Pagkatapos ay hiniling niya sa instruktor na ipagpatuloy muli ang pagsasanay, ngunit sinuntok siya ni Yu at galit na idiniin na kapag namatay ang kanyang pamilya, hindi na niya sila makikitang muli. Ang mga salita ni Yu sa wakas ay nakarating kay Kimi at pareho silang pumunta sa ospital kung saan natuklasan ni Yu na ang kapatid ni Kimi ay nahawahan ng isang nakamamatay na virus na pumawi sa karamihan ng sangkatauhan. Ipinaalam sa kanya ng doktor na sa kabutihang palad ay nagawa nilang patatagin ang kanyang kapatid na babae sa pagkakataong ito, ngunit hindi na ito makakaligtas ng mas matagal sa tradisyonal na medikal na paggamot. Alam na ito ni Kimi at plano niyang maging bahagi ng Moon Demon Company sa lalong madaling panahon upang mailipat niya ito sa pasilidad ng hukbo kung saan magkakaroon siya ng mas malaking pagkakataon na gumaling. Pagkatapos suriin ang kanyang kapatid na babae, si Yu at Kimi ay nakaupo sa labas ng ospital kung saan pinag-uusapan ni Yu kung paano niya naiintindihan ngayon na ang dahilan kung bakit ganoon kaseryoso si Kimi ay dahil sa kalagayan ng kanyang kapatid. Si Kimi ay nagbubulong-bulungan kung paanong kasalanan ni Yu ang kanyang mahinang grado sa pagkakataong ito, kaya binigyan siya ni Yu ng isang pep talk sa pagsasabing hindi mahalaga kung siya ay naging mahina o hindi sumali sa Moon Demon Company, dahil mahahanap niya lamang ibang paraan para makuha ang gusto niya. Malungkot na inamin ni Kim inatama si Yu at humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pagkaladkad sa kanyang mga problema at pagkuha din ng mahihirap na grado. Samantala, sa isa pang lungsod, isang horseman of the apocalypse na demonyo ang nananakot sa mga sibilyan hanggang sa lumitaw ang isang nakabalabal na vampira at pinatay ito. Ito pala ay walang iba kundi si Mika, na hindi namatay sa araw ng pagtakas ni Yu, ngunit nailigtas sa pamamagitan ng puwersahang naging vampira sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng vampirang Prinsesa Krul, na gustong gamitin siya para sa sarili niyang makasarili. Mga layunin. Kapag ang mga tao ay nailigtas, ang mga vampira ay nagpahayag na ang lungsod ay nasa ilalim ng kanilang kontrol at lahat ng mga sibilyan ay protektado hanggat sila ay nagbibigay ng kanilang dugo. Ang batang babae na naligtas sa pamamagitan ng interbensyon ni Mecha ay lumapit sa kanya at nag-alay ng kanyang dugo sa kanya bilang pasasalamat. Ngunit tinanggihan niya ito at tahimik na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Nang maglaon sa araw na iyon, dumalo si Mika sa isang pagpupulong para sa mga marangal na vampira kung saan nagdeklara si Prinsesa Krul ng digmaan laban sa hukbo ng imperial na demonyo para sa patuloy na pagpasok sa mga teritoryo ng mga vampira, pagpatay sa mga vampira gamit ang mahika, at higit sa lahat, nag-eksperimento sa mga nilalang na tinatawag na mga seraph. Habang nagpapalakpakan ang lahat, naisip ni Mika sa sarili na kailangan kanyang iligtas bago maging huli ang lahat. Bumalik sa Vampire Extermination Unit, bigla mong inatake si Guren matapos siyang hulihin pagkatapos ng 10 araw. Si Yu ay hindi maiiwasang dumapo sa kanyang puwit, ngunit itinahoy pa rin niya ang kanyang mga pagkabigo tungkol sa hindi pa nabibigyan ng impyernong braso. Nakapagtataka, pumayag si Guren na bigyan siya at idinagdag pa niya na ipapadala niya si Yu sa frontlines pagkatapos na siyang lahat ng gusto niyang marinig. Pagkatapos ng chat na yon, nakasalubong ni Yu si Shinoa na bumati sa kanya para sa pagpapatuloy sa pagsasagawa ng kontrata sa isang demonyo. Si Yu ay nagbigay ng isang maligamam na tugon dahil sa palagay niya ay matutuklasan siya ni Guren, ngunit iginiit ni Shinoa na maraming pagkukulang si Guren, ngunit palagi siyang tumutupad sa isang pangako.
Sa ibang pagkakataon sa klase, ibabalik ng guro ang mga nakasulat na pagsusulit ng mga mag-aaral at ipinapaalala sa kanila na ang grado ang magdedetermina kung anong ranggo ng infernal arm ang ibibigay sa kanila. Si Yu ay sabik na sumulyap sa kanyang papel at natigilan nang makitang wala siyang marka. Bago pa niya ito maitago, hinawakan ito ni Shino at tumakbo sa kwarto habang pinagtatawanan siya. Sa oras na mahuli siya nito, palihim na niyang inilalagay ang kanyang test paper sa front desk kung saan nagtitipon ang iba pang mga estudyante at nadiskobring 0 ang score niya. Sinubukan ni Yoshi na dumikit para sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang mga hapon ay dapat na mahina dahil ginugol niya ang halos lahat ng kanyang buhay sa underground na lungsod kasama ang mga vampirang nagsasalita ng Ingles at Latin. Gayunpaman, iniihaw ni Kimi si Sint habang ibinabaluktot ang kanyang perpektong marka at nagtatapos ito sa kanilang mga ulo gaya ng lagi. Sa sandaling iyon, pumasok si Guren sa silid upang tingnan ang kaguluhan na nag-udyok sayo na harapin siya tungkol sa kung makukuha pa rin niya ang kanyang impyernong braso. Itinulak siya ni Kimbi sa isang tabi at hinarap din si Giren para sa pagkawala ng 10 araw at iginiit na handa silang lahat na makipagkontrata sa demonyo ngayon. Tinanong sila ni Nagur at Snargly kung talagang naniniwala sila na makakarap nila ang isang demonyo, kung saan pareho silang matigas na sumang-ayon at nagsimulang magtalo tungkol sa kung sino ang may mas magandang pagkakataon. Habang nag-aaway sila, tinanong ni Guren ang guro kung ano ang iniisip niya, kung saan sinagot niya na ikaw at si Kimi ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanya noong siya ay kaedad nila, ngunit mas nakakagulat, ang isa sa klase na nagpapakita ng pinakakatatagan laban sa mga tukso ng demonyo ay si Yoichi. Naintriga, nagpasya si Guren na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan at inilabas ang kanyang espada, na sinasabi na kung sila ay mamatay, dapat lang nilang sisihin ang kanilang sarili sa hindi sapat na pagsasanay. Sa sandaling hinukay niya ang espada sa lupa, ang silid ay nilamon ng nagbabantang kadiliman at ang lahat ay nagsimulang namimilipit sa sakit. Isa-isang bumabagsak na parang langaw ang mga estudyante, ngunit napatayo si Nayu at Kimi habang lumilingon-lingon si Yoichi sa paligid na may pag-aalala kung bakit biglang nanghina ang lahat. Hindi nagtagal, binawi ni Guren ang kanyang espada at bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos nito ay sinabi niya na ang lahat ng may malay pa ay may kung ano ang kinakailangan upang maging bahagi ng seremonya ng kontrata ng Infernal Arms. Kung magpapatuloy sila sa pagsasanay at ang mga nakatayo pa ay bibigyan ng pagsubok para sa serye ng Black Demon na kapareho ng ranggo ng kanyang kasalukuyang espada. Huling tumingin siya sa paligid at nagpasya na ang mga taong iyon ay ikaw, Kimi, Yoriki, at Shino. Ang huli ay tila nadismaya siya, ngunit hindi bababa sa inaasahan, dahil siya ay mula sa pamilyang Lee ng Imperial Army. Ang grupo ay pinamumunuan ni Guren sa paglilitis nang ipahayag ng guro ang kanyang pag-aalinlangan sa pagpapaalam kay Yuki para sa seryeng Black Demon dahil hindi siya sapat na malakas para tumanggap ng demonyo. Malinaw na sinabi ni Goro na kung siya ay hindi sapat na malakas ay mamamatay siya, ngunit ang guro ay nagpatuloy pa rin na humantong kay Guren na bigyan ng pagkakataon si Yoichi na umalis kung ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Parehong pinayuhan siya ni Nayu at Kimi na umalis, ngunit pagkatapos maalala ang eksena ng kanyang kapatid na babae na pinatay ng isang vampira, nagpasya siyang manatili. Pagkatapos nito, dinala sila ni Guren sa isang elevator na nagdadala sa kanila sa ilalim ng lupa. Sinisikap ni Nayu at Kimi na pagaanin ang nerbiyos ni Yuichi sa sarili nilang magaspang na paraan habang tinutukso ni Shino si Kimi na kailangan niyang gumamit ng desk para sa suporta sa panahon ng pagsusulit ni Guren. Nang pumasok si Yu gamit ang kanyang sariling litson, binalaan siya ni Guren na huwag basta-basta ito dahil ang demonyong ito ay hindi magiging katulad ng demonyong nakaharap niya noon. Bukas ang pinto ng elevator kung saan ang isang higanteng bulwagan ay nakaharap sa Black Demon sa lahat ng panig. Ipinaliwanag ni Guren na ang bulwagan ay naglalaman ng bawat solong serye ng Black Demon na armas. At ang bawat tao ay kailangang pumili ng sandata na kanilang pinili at lumakad sa isang ritual na bilog. Pagkatapos nito ay agad na magsisimula ang seremonya ng kontrata. Kung magtagumpay sila laban sa demonyo, makukuha nila ang kapangyarihan nito, at kung mabigo sila, sila ay papatayin sa pamamagitan ng kapangyarihan nito o magiging demonyo mismo at sa halip ay papatayin ni Guren. Dahil sa kanyang pagnanais na patayin ang mga vampira na nag-alis kay Mika mula sa kanya, matapang na humakbang si Yu at hinugot ang isang katana. Sa lalong madaling panahon pagkatapos pumili ng armas ang lahat, magsisimula ang kanilang seremonya ng kontrata. Natagpuan ni Kimi ang kanyang sarili sa kanyang tahanan noong bata pa siya kung saan inaalagaan niya ang kanyang kapatid na may sakit. Ang kanyang mahinang kapatid na babae ay nasa kama gaya ng dati at umiiyak sa sakit. Nagmamadali siyang tingnan siya, ngunit sa halip ay sinabi niya na kung siya ay labis na pabigat, dapat niya itong iwan. Hindi man lang niya pinatapos ang pangungusap bago tumanggi at sabihin kapag namatay siya, pareho silang mamamatay. Pagkatapos, sinasabi niyang narinig niya itong umiiyak sa gabi dahil sa hirap ng pag-aalaga sa kanya, dahil gusto niya itong iwan. Ang mga huling salitang iyon ay nagpasindak kay Kimi at iniisip niya kung mali ba ang narinig niya, ngunit bumangon ang kanyang kapatid na babae at inulit ito sa nakakatakot na boses. Idinagdag pa na umiiyak siya dahil isa siyang sakim na tao na nag-iisip lamang para sa kanyang kapakanan. Dahil dito, napagtanto niya na wala siya sa bahay, ngunit nasa isang guni-guni na nilikha ng demonyo.
Gayunpaman, itinuturo ng demonyo na ito ay isang alaala na may halong tunay na damdamin. Naasar si Kimi at sinigawan ang demonyo na tumahimik. Samantala, natagpuan niyo ang kanyang sarili sa ampunan, ngunit ito ay ganap na walang laman. Biglang sumulpot si Mika sa likod niya, suot ang damit na pinilit nilang isuot sa underground vampire prison. Tahimik niyang inaakusahan ka ng pagtakas at pag-abandona sa kanyang pamilya kapag siya ay higit na kailangan nila, ngunit hindi ito nakakaapekto sa iyo kahit kaunti. Na mariing sinabihan ng demonyo na dapat itong tumigil sa paglalaro ng isip dahil alam na niya ang lahat ng mga trick. Mumiti si Demon Mika at nagsimulang bumuhos ang isang itim na ulap mula sa kanyang bibig at tumigas sa mga itim na spike na tumusok sa katawan ni Yu upang hawakan siya sa pwesto. Bumagsak si Mika sa sahig, kung saan bumangon ang isang itim na demonyo na may pulang mata at sinabing napagtanto nito ngayon na hindi ka nahulog sa guni-guni nito dahil nakaranas na siya ng demonyo noon, ngunit mas mahina ang demonyong iyon, at na ito ay higit na may kakayahang sirain ang kanyang isip. Sinabihan nito ni Yu na tumahimik at ibigay na ang kapangyarihan nito sa kanya. Tinatasa siya ng demonyo sa loob ng ilang oras at tinanong kung gusto niya ang kapangyarihan nito na maghiganti para sa pamilyang inakala niyang hindi niya magkakaroon. Kapag kinumpirma mo ito, sinabi ng demonyo na handa itong ibigay ang buong kapangyarihan nito sa kanya kung ito ay para sa ganoong layunin. Ito ay nakakagulat sa iyo na hindi nag-isip na ito ay magiging ganoon kadali. Ngunit pagkatapos ay biglang, isang boses mula sa likuran ang nagsasabing hindi ito sapat. Si Yu ay masama ang pakiramdam at lumingon sa likuran para makita ang mga bangkay ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang isa sa mga batang babae ay nagmulat ng kanyang mga mata at sinabi na ang demonyo ay hindi magbibigay ng kapangyarihan nito maliban kung siya ay ganap na italaga ang kanyang sarili sa paghihiganti. Sumang-ayon ang demonyo at sinabing hindi na ito magbibigay ng kapangyarihan pagkatapos ng lahat at mawala. Sa lugar nito, lumitaw si Mika at mapaglarong nagtanong sa iyo kung iiwan mo silang muli na sinundan ng isa pang kaibigan na nagtanong ng parehong bagay. Ang iba pang mga bata ay tumutunog at masayang sinasabi na hindi mo gagawin yon na para bang kinukutya siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mika na siya ay nagiging hindi patas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagong kaibigan tulad ni Yoshi at Kimi dahil ang ibig sabihin nito ay iniiwan niya sila at sa huli ay makakalimutan niya sila. Itinanggi ito ni Yu kaya sinabihan siya ni Mika na patunayan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagong kaibigan dahil ang mga ulila ang tanging pamilya na kailangan niya. Lahat sila ay nagsimulang kumanta na parang nasa ulirat na dapat ibigay ni Yu ang lahat para makaganti. Bumalik si Euphrates at buong lakas niyang sinisigawan sila na manahimik at ibigay sa kanya ang kapangyarihan ng demonyo dahil gagamitin niya ito para protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sa wakas ay sinira nito ang kadena na humawak sa kanya at nakita niya ang kanyang sarili na nadala sa isang malawak na kawalan, kung saan ang demonyo ay nagmaterialize sa kanyang harapan at pumayag na ibigay ang kapangyarihan nito dahil gusto siya nito. Bago ka masyadong ma-excite, binabalaan siya nito na angkinin siya nito sa sandaling tila nanginginig ang kanyang puso at nawala ang kanyang paninindigan. Pagkatapos niyang tanggapin ang mga kondisyong iyon, ipinakilala ng demonyo ang kanyang sarili bilang si Azura at sinabihan siyang tawagan ang kanyang pangalan kung ito ay nakakatugon sa kanyang kapangyarihan. Sa wakas, nagpasya siyang ihayag sa iyo na hindi siya ganap na tao at ang hindi bababa sa 10% sa kanya ay iba na maaaring mangahulugan na ang mga tao ay nag-eksperimento sa kanya. Si Yu ay lubos na nalilito dito, kaya pinayuhan siya ni Azura na huwag magtiwala sa sinumang tao dahil mas masahol pa sila sa mga demonyo o vampira. Tinanong siya ni Yu kung ano ang kanyang pinag-uusapan, ngunit hindi na siya nagpapaliwanag pa at nabuo ang kontrata sa pagitan nila. Iminulat ni Yu ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili pabalik sa bulwagan ng seremonya ng kontrata, kung saan binabati siya ni Goren sa pagpasa sa pagsusulit. Natapos na pala ni Kimi ang kanyang contract ceremony at nakuha ang kanyang infernal arm. Pagkatapos ay tinanong ni Yu kung ano ang nangyari kay Yoshi, narinig na tahimik na nakatingin sa gilid ang lahat. Sinundan ni Yu ang kanilang tingin at nakita si Yoshi na mahimbing na natutulog. Dinadala siya ng hallucination ni Yoshi sa kanyang childhood room bilang sarili niyang anak, kung saan yakap siya ng mahigpit ng kanyang ate habang maririnig ang mga yabag na paakyat sa hagdanan patungo sa kwarto. Kinaladkad niya siya sa ilalim ng kama at sinabihan siyang tumahimik at huwag umalis doon kahit anong mangyari. Sinubukan niyang magprotesta, ngunit bumangon siya at sa susunod na segundo, isang vampira ang pumasok sa silid, binuhat siya at pinatay. Pagkatapos niyang inumin ang dugo niya, ibinagsak niya ito at umalis. Ang isang takot na si Yoshi ay nakatingin sa walang buhay na katawan ng kanyang kapatid, ngunit bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi kay Yoshi na kasalukuyan nilang binubuhay ang kanyang pinakaloob na alaala. Matapos tanungin kung buhay ba siya, hinila niya siya palabas at malamig na sinabi sa kanya na halatang patay na siya. Kapag binitawan siya nito, bumalik siya sa kasalukuyan at tinanong kung sino talaga siya. Siya ay tumugon na siya ang demonyong tinawag niya upang bumuo ng isang kontrata upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos tingnan ang kanyang puso, wala siyang makita kahit isang bakas ng pagnanais na maghiganti at naramdaman lamang ang mga emosyon na kinasusuklaman ng demonyo tulad ng pagmamahal at pakikiramay. Nagprotesta si Yoshi na nagsasabi na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae, ngunit sinabi nito na nagsisinungaling siya at na hinalinhan niya na namatay ang kanyang kapatid na babae sa halip na siya.
Pagkatapos ay idinagdag niya na nais lamang niya ang kapayapaan para sa kanyang mga mahal sa buhay nang hindi nagdudulot ng pagdanak ng dugo at walang paghihiganti ang maaaring magawa para sa ganoong bagay. Sinabi niya na kinamumuhian niya ang mga taong tulad nito at kaya dapat niyang hayaan siyang gumawa ng paghihiganti bilang kapalit nito. Sa isang iglap, isinubsob niya ang kanyang kamay sa dibdib nito at nagkatitigan sila ng masama hanggang sa sabihin ng demonyo na hindi man lang niya sinubukang lumaban at hindi karapat-dapat ang gayong tao na maging Panginoon niya. Sa bulwagan ng seremonya, isang dagundong na tunog ang biglang yumanig sa silid at si Yoichi ay bumangon at nagteleport sa itaas nila. Nakilala ni Guren na si Yoichi ay nabigo sa pagsusulit at nayon ay sinapian ng demonyo. Kaya inutusan niya si Nayu at Kimi na harapin ang problemang ito bilang kanilang unang assignment. Ipinatawag ng may nagmamay-ari na si Yuchi si Igbao at sinimulan silang bumaril ng mga arrow. Habang iniiwasan sila ni Yu, tinanong niya si Guren kung paano niya inaasahan na lalaban sila sa isang kasama. Hindi talaga nakuha ni Guren ang kanyang punto dahil hindi na niya tinuturing na tao si Yoichi, kaya sinabihan niya silang patayin ang demonyo at wakasan ang paghihirap ni Yoichi. Kapag muli kang nagprotesta, naasar si Guren at sinabihan siyang huwag gawing biro ang Moon Demon Company at kailangan niyang gawin ang kailangan bilang isang solider dahil babalik pa rin ang iyong koponan. Palibhasa ay magkasalungat, parehong hinugot ni Kimi at Yu ang kanilang mga infernal na braso at nagpalitan ng isang nakakaalam na sulyap sa pagitan nila. Inilunsad ni Kimi ang sarili sa demonyo habang inililihis ang paparating na mga araw gamit ang kanyang dalawahang espada. Iniindayan niya ang demonyo, ngunit hinarangan ito ng kanyang pana at sinipa siya pababa. Kasabay nito, umatake ka mula sa likod na nahuhuli sa demonyo sa pamamagitan ng sorpresa na nagpapahintulot sa iyo na i-disarm ito. Yu smirks pagkatapos noon, ngunit Guren yells out na hindi niya dapat hayaan ang kanyang bantay down dahil ang demonyo ay nasa Yoichi at hindi ang armas. Si Kimi ay bumaril pataas para umatak muli, ngunit tinanong Yu kung balak ni Kimi na patayin si Yoichi, na nagdudulot ng sandali ng pag-aalinlangan sa kanya at siya ay bumagsak. Kinukutya sila ng demonyo dahil hindi nila nagawang patayin si Yoichi, ngunit hindi pinapansin ni Yu ang kanyang mga panunuya at sinigawan si Yoichi na paalisin ito at huwag hayaang matalo siya ng demonyo. Ang kanyang mga salita ay nahuhulog sa bingi at ang demonyo ay nagpatawag ng isa pang sandata. Sa pagpunta nila para sa ikalawang round, sa wakas ay nagkaroon na ng sapat si Shino at hinihimok si Guren na huwag silang papatayin si Yoichi at na siya ay lumayo na. Nagulat si Guren na nawala na kay Shino ang kanyang karaniwang cool na ugali at iniisip kung malaki na ba ang gusto niya sa mga lalaking ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tapusin ang trabaho kung siya ay nagmamalasakit. Gumawa siya ng huling pagsisikap na ibalik si Yoichi, ngunit ang demonyo ay gumuhit ng isa pang palaso at nagsimulang tumawa. Gayunpaman, sumuko siya dahil hindi niya kayang patayin ang kanyang kaibigan at idinagdag na kahit si Yoichi na nawalan ng pamilya tulad niya ay hindi rin makakapatay ng kaibigan. Sa wakas, itinapon niya ang kanyang espada sa isang tabi na ikinagulat ni Kimi at Shinoa sa pagkilos. Patuloy na tinutukan ng demonyo ang palaso at magpapaputok na sana, ngunit si Guren din. Sigaw ni Yoichi na huwag magtago sa ilalim ng kama tulad ng ginawa niya sa kanyang kapatid at talagang gumawa ng paninindigan upang protektahan ang kanyang kaibigan. Nanlamig ang katawan ni Yoichi at nanumbalik sa kanya ang alaala ng sakripisyo ng kanyang kapatid, ngunit sa pagkakataong ito ay inabot niya ang kanyang kamay mula sa kama na may pagganyak na maging sapat na malakas upang tulungan ang kanyang mga mahal sa buhay. Siya ay sumigaw sa demonyo upang bigyan siya ng kapangyarihan nito upang sirain ang kanyang mga kaaway at sa pagkakataong ito ay gumana ito at nabawi ni Yoichi ang kanyang sarili. Kaagad, nagsimula siyang umiyak na parang bii at niyakap si Yu na umaaliw sa kanya. Guren kicks you in the gut for taking so long, which confuses the hell out of you. Nagtanong si Shino kung ito ba ang inaasahan niya sa buong panahon, ngunit naglalaro siya ng malayo at iginiit na wala siyang pakialam kung may namatay na bata. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yoichi at sinabi sa kanya na malamang na napagtanto niya mula dito na hindi ang paghihiganti ang dapat magtulak sa kanya. Ngunit sa halip, ang pagnanais na protektahan ang kanyang mahahalagang kaibigan ay isang mas mabuting layunin upang mabuhay. Ibinibigay niya ang parehong aral sa iyo, sinabi na dapat mong iwanan ang kanyang nakaraang pamilya at tanggapin ang unit na ito bilang kanyang pamilya at ilagay ang kanyang linya para sa kanila. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang magaan ang loob at gantimpalaan sila para sa pagkuha ng isang impyerno na braso at pagtatrabaho bilang isang koponan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa mga frontline. Ipinaliwanag niya na ang mga vampira ay naging aktibo sa rehiyon ng Kansai at nagpaplanong bawin ito, kaya lahat sila ay pupunta upang siyasatin ang lugar. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Yubitsu si Mika na nagsabi sa kanya na patuloy niyang susuyuin ang kanyang mga panaginip hanggang sa mahanap niya ang sagot kung bakit niya ito iniwan. Pagkatapos ay nagtransform siya bilang Azura na tumutukso sa kanya na ibigay sa kanya ang kanyang kaluluwa kapag ito ay masira sa pamamagitan ng pangakong maghihiganti para sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma at buti na lang nagising siya mula sa nakakainip na panaginip na iyon. Ang una niyang ginagawa ay paglaruan ang kanyang espada na inilagay niya sa tabi niya sa kama. Isinuot niya ang uniforme ng Imperial Army sa unang pagkakataon sa mahabang panahon at umalis para sa tungkulin habang iniisip kung paano niya mabibigyan ng hustisya ang mecha. Dumating siya sa Rondon Subway Station, kung saan naghihintay na sa kanya si Shinoa.
Magkasama silang sumakay sa tren kapag tinanong mo si Sin kung bakit siya nandito. Sinagot niya na narito siya para bigyan siya ng mga order tungkol sa assignment sa Shinjuku. Tinanong niya kung papatayin ba niya ang mga vampira kapag nakarating na sila roon, ngunit pinipigilan niya itong mag-isip ng dugo sa madaling araw. Ipinaliwanag niya na mas mahalaga para sa kanila na palakasin ang kanilang depensa, na nakakainis kay Yu at nagpasya siyang huwag pansinin siya. Sa sandaling marating nila ang Shinjuku, ipinahayag ni Shinoa ang kanilang mga titulo bilang mga miyembro ng Moon Demon Company sa mga gwardya doon na hindi makapaniwala sa kanila dahil mukha silang maliliit na bata. Pinagtatawanan ni Yu si Shinoa sa pagiging loli, kung saan siya ay tumugon na marami pa siyang puwang para lumaki dahil matangkad at maganda ang kanyang kapatid. Nagulat si Yu nang marinig na mayroon siyang kapatid na babae sa unang pagkakataon, ngunit nilinaw niya na patay na siya tulad ng iba pang kapatid sa palabas na ito. Nang makitang masama ang loob ni Yu para sa kanya, sinabi niyang normal lang na mawalan ng mahal sa buhay kung isasaalang-alang na nabubuhay sila sa isang kalunos-lunos na mundo. Sa sandaling bumukas ang mga gate sa Shinjuku, narinig nila ang malakas na pagreklamo ng ilang batang babae kay Guren tungkol sa pakikipagtambalan sa isang grupo ng mga noobs. Matapos makasama si Nakimi at Yoichi, narinig nila ang kanyang pagraranting tungkol sa kung paano siya napunta sa vampire extermination unit mula noong siya ay 13. At nakakahiya para sa kanya na ilagay sa parehong antas ng mababang buhay at hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng posisyon ng pinuno ng koponan na mapupunta kay Shino na tila may espesyal na galit para sa kanya dahil insecure siya, na si Shino ay mas cute na mababa kaysa sa kanya. Matapos mapansin na nandito silang lahat, ipinaalam sa kanila ni Guren na ang batang babae na nagngangalang Mitsuba ay sasama sa kanila, kung saan malamig na tinanggap ni Shino, hindi tulad ni Mitsuba na mukhang sasapian siya ng demonyo. Sa lalong madaling panahon, ang dalawa ay nagtatapos sa paghugot ng kanilang mga infernal na armas sa isa't isa, na pinipilit si Guren na makialam at pagbabanta sa kanila na mag-iisa na makulong kung hindi sila kumilos. Sa sandaling huminahon na ang mga bagay, formal na ipinakilala ni Guren si Mitsuba sa grupo at binigyang diin na sa sandaling umalis sila, kailangan nilang magtrabaho bilang isang koponan at walang sinuman ang pinapayagang lumipad ng mag-isa, dahil ang isang pangkat ng hindi bababa sa 5 ay mahalaga upang makaligtas sa mga pag-atake ng mga armadong vampira. Ginawa niyo ang kanyang nakagawiang gawain ng pag-arte na parang nag-iisang lobo nang binato siya ni Mitsuha ng isang sorpresang sipa na nagawa niyang harangin ng kanyang kamay. Ang kanyang mabilis na reflexes ay humanga sa kanya at pumayag siyang turuan siya kahit na itinuro ni Guren kung paano siya hindi kailanman hiniling na magturo sa sinuman. Para sa kanilang unang misyon, ang koponan ay kailangang pumunta sa isang kalapit na distrito kung saan ang isang grupo ng mga tao ay pinananatiling hostage ng mga vampira na gumagamit sa kanila bilang mga personal na bag ng dugo. Pagkatapos nilang palayain, pupunta sila sa Shinjuku. Habang naglalakad patungo sa kanilang destinasyon, namangha si Yoichi sa nasirang lungsod dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tunay na labas sa kabila ng protektadong sona ng Imperial Army. Tinatanong kanya kung ano ang pakiramdam ng isang gwardiya na nagpapatrolya sa labas ng mga hadlang. Ngunit bago pa man siya makasagot, pinasok ni Mitsuka ang kanyang patag na puwet at sinabing kahit anong mga mangangabayo ang kanyang hinarap malapit sa hadlang ay parang mga langaw at ang makakaharap nila dito ay isang buong iba pang liga, at kaya dapat silang palaging manatili sa formasyon at patuloy na magbantay maliban kung gusto nilang mamatay. Narating nila ang istasyon kung saan inaasahan nilang mahahanap ang paninirahan, ngunit tila walang palatandaan ng buhay ng tao hanggang sa magsimulang sumigaw ang isang batang babae at tumakbo patungo sa kanila. Sa kanyang likuran, hinahabol siya ng parang gagamba ng mga ngabayo. Sumisigaw siya para humingi ng tulong at sinubukang magpalit ng direksyon sa pamamagitan ng paglaktaw sa barikada, ngunit sinundan siya ng halimaw at pinalipad ito patungo sa kanya na naging dahilan upang matumba siya. Agad na sinubukan ni Yu na pumasok, ngunit inutusan siya ni Mitsugo na huminto, na sinasabi na ito ay isang bitag ng mga vampira na umaasa sa kanila upang makialam. Gayunpaman, hindi matiis ni Yu na tumayo at panoorin ang isang bata na namatay, kaya tumakbo pa rin siya upang iligtas siya. Tumakbo si Mitsuga sa likuran niya, ngunit pinigilan ni Shino si Nakimi at Yoichi, sinabing may nakita siyang mga vampira na paparating sa kanila. Samantala, naabutan ni Yu ang mga ngabayo, nang makorner niya ang babae sa gilid ng bangin at lalamunin na niya ito. Pinigilan niya ang kanyang mga galamay sa pag-atake sa kanya at sinabihan siyang tumakas. Sa sandaling makalayo siya, dumating si Mitsuko at pinutol ang isa sa mga braso ng halimaw gamit ang kanyang hugis-karit na brasong infernal. Kaagad pagkatapos itong matamaan, nakita nila ang isang grupo ng mga vampirang papalapit sa kanila. Ipinaliwanag ni Mitsuba na ang mga vampira ay gumagamit ng mga random na tao bilang pain para sa parehong pag-akit ng mga halimaw at para mahuli ang mga tao na tutulong sa kanila upang harapin nila ang mga ganitong banta ng tao. Pinalibutan ka ng 3 vampira at sabay-sabay siyang inatake. Naiwasan niya ang karamihan sa kanilang mga pag-indayog, ngunit nang ang isa sa kanila ay humampas ng isang mababaw na hiwa sa kanyang mukha, tinawag niya si Ajira upang ipahiram ang kanyang kapangyarihan. Dahilan para itulak ng itim na ulap ang mga vampira palayo at nagsisimulang mamuo ang mga marka sa kanyang balat.
Ang mga kabayo ay umaatake habang hindi siya pinapansin, ngunit si Kimi ay swerteng nagpakita sa oras at gumawa ng malalim na sugat sa halimaw na sinundan ng isang araw na binaril ni Yoiki na nagpababa sa natitirang braso nito. Sa wakas, inabot ni Mitsuga ang nakapatay na suntok sa ulo nito. Ang mga vampirang nakakita nito ay bumaba na napagtanto na sila ay mula sa Vampire Extermination Unit at nagpasya na tumawag para sa backup. Ngunit nakialam si Yu sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang espada na nagpapadala ng shockwave na nagpatumba sa kanila pabalik. Sinabihan siya ni Mitsuha na huminto bago siya magpatuloy, sinabi na kailangan nilang umatras. Ang isa sa mga vampira ay tinawag silang kalunos-lunos na mga hayop na nag-trigger kay Yu. Napagtanto ng isa sa iba pang mga vampira na si Yu ay mukhang problema at sinabihan ang nauna na magpalamig. Katulad nito, sinusuportahan ni Shinoa ang desisyon ni Mitsuga at kinukumbinsi kang umatras dahil nasa teritoryo sila ng kaaway. Sa sandaling makalayo sila, sinampal ni Mitsuga si Yu dahil sa kanyang kawalang ingat na naglalagay sa panganib sa buong squad. Ipinaliwanag ni Yu na hindi niya hahayaang mamatay ang isang inosenteng tao, ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, ibinalik ng maliit na batang babae na iniligtas nila ang jacket ni Yu at nagpasalamat sa kanya, ngunit sinabi lang niya na tungkulin nilang protektahan siya. Sa kabila ng pagsisigawan lang ni Mitsuba kay Yu sa pagligtas sa kanya, ang dalawang mukha na Hu ay pumunta sa babae at matamis na sinabi sa kanya na ang Imperial Army ay palaging magbabantay sa kanya. Pagkaalis niya, sinabihan ni Shinoa si Yu na magmadali kay Mitsuka dahil mayroon siyang madilim na nakaraan na ayaw niyang ipaliwanag pa dahil ito ay sikreto. Dinala ng squad ang maliit na batang babae sa kanilang lugar kung saan humingi sila sa kanya ng impormasyon kung nasaan ang hideout ng vampira kasama ang mga bihag na tao. Nanatiling tahimik siya ng ilang oras na nag-udyok sa iyo na sabihin na wala siyang dapat sabihin kung hindi siya komportable at sapat na para sa kanila kung mabubuhay lang siya ng may ngiti. Naiinis si Mitsuha sa kanyang corny ass at bumabagyo. Sa kalaunan, sinagot ng batang babae na ginagamit ng mga vampira ang Sando Station bilang taguan upang palakihin ang mga tao. Kinabukasan habang papunta sa Sando Station, tinanong ni Kimi kung ano ang kanilang gagawin tungkol sa mga nahuli na sibilyan doon, kung saan sumagot si Mitsuba na wala silang pakialam sa kanila ngayon at ang priority nila ay ang sipain ang batok ng vampire. Idinagdag ni Shino na kung ang mga vampira ay gising at armado, kailangan nilang umatras muli. Sa sandaling magsimula silang bumaba sa hagdanan patungo sa istasyon, sinabihan sila ni Shino tungkol sa kanilang diskarte. Pinaalalahanan niya sila na ayon sa impormasyon ng batang babae, dapat silang umasa ng 7 vampira, ngunit malamang na natutulog sila, kaya maaari silang sumugod ng buong lakas at umaasa na mahuli sila ng biglaan. Pagpasok pa lang nila, nakita nila ang isang grupo ng malungkot at pagod na mga bata na nakasuot ng parehong puting uniforme na dapat mong isuot sa underground na lungsod. Si Mitsuka ang unang tumalikod sa kanila at tumungo sa sahig na dapat ay ang mga vampira. Nagtataka si Kimi kung bakit hindi na lang tumakas ang mga dumis kapag hindi nakatingin ang mga vampira. Ngunit itinuro ni Shino at Mitsuga na ang labas ay puno ng mga halimaw at nakakakuha sila ng proteksyon mula sa mga vampira kapalit ng pagbibigay ng kanilang dugo. Sa sandaling marating nila ang sahig, hindi nagtagal ay may lumabas na vampira na may balabal at agad na inilabas ng squad ang kanilang sandata sa utos ni Mitsuga. Gayunpaman, bago makapagbigay ng karagdagang utos si Mitsuhide, kumilos si Yu at sinaksak ang vampira sa dibdib, na agad na nagpasingaw sa kanya. Hindi makayanan ni Mitsuda ang kapangahasan at pinuntahan siya upang bugbugin. Ngunit hinawakan niya ang kamay nito at mahigpit na sinabi sa kanya na itigil na ang pagreklamo dahil hindi siya kumilos ng mag-isa at sumalakay lamang pagkatapos ng utos ni Mitsuda na gumuhit at tiyakin na ang walang armas ang kalaban. Pagkatapos ay hinila siya nito patungo sa kanya na naging sanhi ng pamumula nito, ngunit ito pala ay sinusubukan niyang ilayo siya sa isa pang vampira na lumitaw sa eksena. Kinandado niya ang mga espada kasama ang vampira sa tamang sandali at sinipa siya pabalik. Pagkatapos nito ay excited siyang sumigaw na 4 na taon na niyang hinihintay ang sandaling ito. Pagkatapos ay sinisingil nila ang isa't isa at si Yu ay gumawa ng isang sweeping swing na tumatagos sa vampira at nagpapasingaw din sa kanya. Gulat na tinitigan ni Mitsuka ang kanyang pagpapakita ng sobrang lakas habang sinusubukang ipagtanggol ni Kimi na mas malakas pa rin siya kaysa sayo. Habang tinititigan sila ni Mitsuga ng may pagkataranta, itinuro ni Shino na malamang na ginawa ni Goren ang pangkat na ito na may pag-asang matuturuan kayo ni Mitsuga ni Kimi ng 1 o 2 bagay tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama. Huminga ng malalim si Mitsuba at pinagalitan sila para pagsamahin ang kanilang tae para mahuli nila ang natitirang 5 vampira. Pagkatapos ng ilang oras na paggalagala, sabay-sabay silang hinarap ng lahat ng mga vampira. Maghahampas na sana sila ng kamay nang mapansin ni Mitsuga ang isa sa mga vampira na ngumisi sa kanya, dahilan para ma-realize niya na may mali, ngunit bago pa niya magawa, nabasag ang baso sa likod nila at bumuhos ang 3 pang vampira. Ang isa ay humawak kay Mitsugo sa lalamunan.
Nagtanong siya kung paano magkakaroon ng 8 sa kanila nang sinabihan silang 5 lamang ang nasa site, kung saan ang vampirang sumakal sa kanya ay mapaglarong nagtanong kung kanino niya narinig ang impormasyong ito. Bumalik sa isipan ni Mitsuka ang sandaling sinabi sa kanila ng bata ang impormasyon at naalala ang mga luhang pumatak sa kanyang mukha na nagpaunawa sa kanya na ginawa siyang kasinungalingan ng mga vampira para sa kanila. Ang vampira ay kulang sa kung gaano kadaling iyon ng mga tao ang kanilang sariling buong uri para lamang mailigtas ang isang mahal sa buhay. Sinabi ni Mitsuba sa iba na iwanan siya at tumakbo, ngunit malinaw naman, hindi siya nakikinig at nagsimulang makipaglaban sa vampira. Habang ikinakandado niya ang mga blade sa isa sa mga ito, ginagamit ng isa ang butas upang umatake mula sa gilid. Ngunit pinigilan siya ni Yoichi sa pamamagitan ng pagpapaputok ng palaso sa kanyang kamay. Walang magawa si Mitsuka habang pinapanood ang kanyang mga miyembro ng squad sa pakikipaglaban sa mga vampira. Nang masugatan si Yok sa kanyang binti, na-flashback niya ang sandaling namatay ang isa sa mga dati niyang kasama sa kamay ng isang halimaw upang iligtas siya at nagsimulang umiyak habang nagmamakaawa sa kanila na tumigil. Si Yu, gayunpaman, ay isang kabuuang chat at nag-iisang tinatanggal ang isang vampira hanggang sa maabot niya si Mitsuga at hampasin ang vampirang humawak sa kanya. Ang susunod na alam niya, dinadala siya ni Yu sa ligtas na lugar. Ang squad ay muling nag-organisa sa isang bilog na nakatalikod sa isa't isa upang harapin ang mga vampira. Sa sandaling nagbigay si Mitsuga ng utos na puksain, tinalo ng squad ang mga posibilidad at sinipa si vampire. Ngunit pagkatapos nito, tumawag sila ng mga reinforcement mula sa Imperial Army upang palayain ang mga batang hostage. Sa kalaunan, ang maliit na batang babae mula kanina ay dumating sa pinangyarihan at humingi ng tawad kay Yu na may luha sa kanyang mga mata. Marahan siyang hinawakan sa balikat at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad sa anuman dahil ginawa niya ang tama sa pamamagitan ng pagsisikap na protektahan ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos niyang magpaalam sa batang babae na muling nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan, nilapitan siya ni Mitsuba na nagtanong sa kanya kung totoo ang sinabi ni Shino tungkol sa pag-iwan niya sa kanyang pamilya sa vampirang underground city. Mariin niyang sinabihan siya na umalis sa kanyang buhay at nagsimulang maglakad palayo, ngunit sinabi niya sa kanya na huminto at nilinaw na sa palagay niya ay hindi siya nagkamali. Sumagot si Yu na wala siyang pakialam kung tama siya o mali dahil iniwan pa rin niya ang mga ito para iligtas ang sariling buhay. Namula si Mitsuba dahil sa kahihiyan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung paano niya ito nailigtas kanina. Ngunit sa huli ay nabigong sabihin ang mga salita at bumabagyo sa pagkabigo habang sinasabing galit pa rin siya sa kanya. Kinabukasan, inuna ng kabataan ang kahangahangang kakayahan ni Kimi na mag-hotwire ng kotse dahil hindi pa siya nakakita ng kotse mula nang dalhin siya sa underground city. Nang umandar na ang makina, nawalan siya ng malay at nakiusap kay Kimi na hayaan siyang magmaneho kahit hindi siya marunong magmaneho. Sinabi sa kanya ni Kimbi na bibigyan niya siya ng isang maikling aralin mamaya na mas inaapi ka. Si Kimi, na hindi sanay na mabait ka sa kanya, ay nagsasabi sa kanya na putulin ito. Sa ikalawang pag-alis ni Kimi ng kanyang atensyon mula sa iyo upang ipaalam sa iba ang tungkol sa kotse, isang malakas na kalabog ang narinig at nakita nilang pinaandar mo ang kotse sa isang streetlight hanggang sa ito ay bumagsak. Para bang kulang pa yon, binaliktad niya ang sasakyan ng buong bilis at muntik na niyang masagasaan si Kimi, ngunit may lakas pa rin ng loob na sabihin na ihahatid niya sila sa Shinjuku. Sa wakas, kinuha ni Kimi ang gulong at nagsimula na silang maglakbay patungo sa hotspot na Shinjuku. Sa daan, narinig ni Yuk ang tunog ng mga mangangabayo ng mga halimaw ng apokalipse at nagtanong kung dapat silang pumunta at mag-imbestiga. Ngunit sinabi ni Kimi na kung hihinto sila para makipaglaban ngayon, patuloy lang silang maglalaban. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Mitsuka na ang mga tunog ay nagmumula sa Shinjuku, kaya inutusan ni Shino ang lahat na manatiling alerto. Pagdating nila sa Shinjuku, naalarma sila nang makitang natatakpan ng usok ang buong lungsod. Nakita nila ang isang vampira na papalapit sa kanila, kaya naghanda si Kimi na pinindot ang preno, ngunit nakilala ni Yu na ang vampira ay isang maharlika at sinabihan siyang huwag tumigil. Lumabas ang squad mula sa papabilis na sasakyan, ngunit pinigilan ito ng vampira gamit ang kanyang mga kamay at kaswal na itinapon ang mga labi sa kanila. Nagpaputok si Yoichi ng isang volley ng mga arrow sa target, ngunit inilihis niya silang lahat sa isang indayog ng kanyang espada. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang marahas na bugso ng hangin na bahagya lamang na nagawang ilihis ni Shino gamit ang kanyang scythe. Inutusan ni Shino ang iba na mag-ingat dahil ang vampirang ito ay may isang klase ng sandata, ngunit bago niya malaman ito, nasa likod na niya ito at naglulunsad ng pag-atake. Gayunpaman, kahit papaano ay nakarating doon si Yu sa tamang oras at dinisamahan ang kaaway. Mumisi ang vampira habang umaatras at inamin na medyo mabait si Yu para sa isang tao. Sa sandaling yon, dumating ang dalawa pang vampira at tinanong ni Yu kung dapat silang umatras. Sumagot si Shino na nagdududa siya na hahayaan sila ng mga vampira at kailangan nilang lumaban hanggang sa mapunta sila sa bingit ng pag-aari ng demonyo. Sa kabutihang palad, ipinaalam ng mga bagong vampira sa Maharlika na si Lord Ferret ay naghihintay sa kanya sa harap na linya.
Nang marinig ito, nagpasya siyang palayain ang squad sa isang pagkakataon, ngunit nangakong kukunin ang kanilang dugo sa susunod na pagkikita nila. Si Yu ay tumalon sa pagkakataong makipagtalo, ngunit siya ay talagang napakumbaba nang lumitaw ang Maharlika sa kanyang likuran bago pa man niya ito makitang mawala. Matapos umatras ang mga vampira, bumagsak si Shino sa lupa na may kaginhawaan na nakaligtas sila. Ngunit naasar si Yu na tratuhin siyang parang isang laruan kahit na nagkaroon ng isang impyernong braso. Ipinaliwanag ni Shino na dahil mayroon siyang sandata mula sa serya ng Black Demon, malamang na makakasama niya ang gayong mga vampira sa pamamagitan ng pag-aaral ng ilang mga sumpa. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi mahalaga dahil siya at ang iba pa ay mamamatay pa rin dahil sila ay mas mahina kaysa sa kanya. She emphasizes that this is the reason why they need teamwork and that this encounter was good lesson for them. She says that the silver lining is that at least nobody died and for the first time ever you suggested a retreat. Nagpasalamat siya sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay at sumang-ayon sa pahayag ni Kyuren na nagmamalasakit si Yu sa kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng papuri na iyon ay nagiging dahilan para mahiya si Yu at sa wakas ay huminto na siya sa pagyak. Sa oras na dumating ang squad sa Shinjuku, ang na-reclaim na teritoryo ng Imperial Army ay sinalakay ng mga vampira na namamahala upang makakuha ng ilang mga eroplano at muling likhain. Kapag nawasak ang hadlang, mas maraming eroplano at helicopter ang bumaha at nagdudulot ng kalituhan na ang isa ay nagpaputok ng missile ng diretsyo sa iyo at sa iba pa. Pagkatapos nilang tumakbo para magtago, napansin ni Yoichi na maraming marksmen ang nagpapaputok ng mga sumasabog na arrow sa mga chopper at nagtanong kung pareho sila ng impyernong braso sa kanya. Ipinaliwanag ni Mitsugu na sila ay mas katulad ng isang mas mahinang bersyon ng kanyang at ang mga naturang armas ay tinatawag na runic arm. Nagalit si Yok na hindi siya ang yumakap ng isang beses at nakuha niya ang atensyon nila habang ang isang helicopter na bariles ay humahampas sa kanila at nagpaputok ng isang round ng bala. Lahat sila ay nakatakas, ngunit ang mga vampira ay bumubuhos mula sa chopper upang lumaban sa paglalakad. Ang squad, kasama ang iba pang mga sundalo, ay nakikibahagi sa isang mahigpit na labanan sa mga bloodsucker. Ngunit sila ay lubhang dehado dahil sa nakakainis na helicopter na patuloy na gumagawa ng aerial attacks. Sinubukan ni Yoichi na barilin ito, ngunit sinundan siya ng isang vampira na pinigilan lamang ni Shino. Kapag malinaw na ang kanyang field, bumaril si Yoichi ng arrow at ibinaba ang chopper. Ikaw at si Kimi ay gumawa ng isang iconic na duo habang sabay nilang pinutol ang maraming vampira, at sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga vampira sa lugar na iyon ay naalis na. Pagkatapos nito, binati sila ni Corporal Nangay ng Shinjuku Security Unit na sobrang na-relieve nang makita ang Moon Demon Company dito para tumulong. Ipinapaalam niya sa kanila ang malungkot na sitwasyon sa West End Barrier na napasok na ng mga vampira. Hulaan niya na ang counterattack squad ay hindi magtatagal at ang Moon Demon Company na mga tao ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon sa pagpapanatiling kontrolado ang sitwasyon. Nang marinig ito, pumayag ang squad na escort sa kanlurang dulo ni Navy. Samantala, si Mika ay tahimik na pinapanood ang pagdanak ng dugo sa mga linya sa harapan kasama ang masayang Panginoong Farad sa kanyang tagiliran. Ang diwata ay sumusubok na guluhin siya sa pagsasabing ang pagiging narito ay dapat magbalik ng mga alaala ng kanyang buhay kasama ka sa bahay ampunan. At kung siya ay mapalad, makikilala kanya sa larangan ng digmaan sa lalong madaling panahon. Nagsusumamo pa rin si Mika sa panglima, at pinapanood ang iba pang mga vampira na uminom ng dugo ng mga nahulog na sundalo ng may pagkasuklam. Napansin ni Farid at iminungkahi niya na pinapawid din niya ang uhaw sa gitna ng labanan, dahil sa sandaling bumalik sila sa underground na lungsod, ipinagbabawal ang pag-inom ng dugo ng direkta mula sa mga tao. Sa wakas ay binasag ni Mika ang kanyang katahimikan upang tawagin ang kalokohan ni Farid sa pamamagitan ng pagturo kung paano siya uminom ng kanyang dugo ng maraming beses. Sumagot si Farid na si Mika ang nag-aasar sa kanyang sarili sa pag-asang makuha ang baril at ang mapa mula sa kanyang lugar. Lubos na pinagsisihan ni Mika ang hangal na planong iyon dahil alam ni Farid ang lahat at nauwi sa pagpatay sa kanyang pamilya. Nagpasya siyang sapat na kay Farid at nagsimulang umalis. Ngunit binabalaan siya ni Farid tungkol sa mga panganib ng hindi pag-inom ng dugo ng napakatagal. Ibinalik nito si Mika sa isang alaala, 4 na taon na ang nakakaraan tungkol sa pagkumbinsi ni Princess Cruel sa kanya na uminom ng dugo ng isang tao upang ihinto ang proseso ng pagtanda at pagiging isang immortal na vampira. Gayunpaman, tumanggi si Mika dahil mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging isang halimaw na tulad niya. Nang malinaw na hindi siya kumikibo, ipinahayag ng prinsesa na kung hindi siya uminom ng dugo, siya ay magiging isang walang isip na demonyo. Tumanggi pa siya pagkatapos noon, kaya't nilaslas niya ang kanyang braso at inalok ang sarili niyang dugo para inumin niya na siyang nagpabilis ng tibok ng puso ni Mika. Sa huli, itinapon niya ang baso na puno ng dugo, ngunit habang lumalayo ito sa pagkabigo, nakita niyang may ilang patak ng dugo na bumagsak mula sa kanyang braso at hindi na niya nalampasan ang kanyang tukso. Hinawakan niya ang braso nito at sinimulang inumin ang dugo nito na yon lang ang gusto niya dahil magagamit niya ito bilang kanyang aso magpakailanman.
Sa kasalukuyan, inilabas ni Mika ang isang vial na naglalaman ng 10 araw na halaga ng malupit na dugo at iniinom ang lahat ng ito. Iniisip sa kanyang sarili na mayroon siyang 10 araw para hanapin ka. Samantala, dinadala si Yu at ang squad sa West End Barrier ng Shinjuku. Bago sila makarating, sinabi ni Shino sa mga bagong lalaki na kailangan nilang kumuha ng kanilang unang aralin sa pagsasanay ngayon. Sa tingin mo ay nasisiraan na siya ng bait dahil ilang minuto lang ang layo nila mula sa paglalakad papunta sa isang larangan ng digmaan. Ngunit ipinaliwanag ni Shinoa at Mitsuda na mula sa naunang insidente sa mga Maharlika, dapat na malinaw na wala silang pagkakataon sa isang tunay na digmaan sa kabila ng pagkakaroon ng Black Demon Series ng Infernal Arms. Pagkatapos ay inilabas ni Shino ang kanyang imbakan ng gamot at ipinaliwanag na ang mga tabletang ito ay mga pagpapahusay ng pagganap na nagpapataas ng pagkakasabay sa pagitan ng mamimili at ng kanilang demonyo. Ayon sa kanya, sa isang tableta lamang, ang isang tao ay maaaring maging 1 punto ng 5 beses na mas malakas. Hindi ka makapaghintay na maging adik sa crack at nagpa siyang kumuha ng 10 ng sabay-sabay. Ngunit si Shino ay isang buskil na nagbabala na ang mga pildoras ay may masamang epekto. Ang pag-inom lamang ng 3 ay magreresulta sa paglabas ng kanyang loob. Kahit na ang pag-inom ng 2 tabletas ay nagdudulot ng matinding trauma sa katawan at maaaring mauwi sa kamatayan dahil sa pagkabigla, kaya naman kadalasang umiinom ang mga gumagamit nito. Idinagdag ni Mitsuga na ang mga epekto ay tatagal lamang ng 15 minuto, pagkatapos ay ang tao ay naiwan sa isang mahinang posisyon. Matapos marinig ang nakaaliw na mga salita, inabutan niya ang bawat isa sa kanila ng sariling itago. Ang tanong mo ay kung bakit hindi niya binigay ang mga tabletang ito nang mas maaga nang makarap nila ang mga Maharlika, na sinasabi niya na hindi pa rin sila mamamatay dahil tumatagal ng 10 segundo bago sumipa ang mga tabletas. Nasapat na panahon para patayin silang lahat ng Maharlika. Di nagtagal, ang kanilang truck ay natumba matapos ang mga bala mula sa isang helicopter ay sumabog sa mga gulong. Matapos mahanap ni Yu ang kanyang kinatatayuan, napansin niyang si Corporal Nagai ay nasa loob pa rin ng truck na walang malay, kaya sinubukan niya itong kaladkaring palabas. Nakita ni Shino na babalik ang chopper ng ilang segundo, kaya tumakbo siya para tulungan siya ngunit hindi na tinagsinigay. Walang tigil na bumaril ang chopper habang papalapit ito ng palapit. Ngunit tumalon sina Kimi at Mitsuba sa huling segundo at hinarangan ang mga bala gamit ang kanilang mga armas. Nagpaputok si Yoshi ng araw sa helicopter, ngunit umiskor ito palayo at naglunsad ng ilang missile hanggang sa tamaan niya ito ng isa pang araw. Pinamamahalaan ni Nayu at Shanoa na hilahin ang korporal palabas bago ang isa sa mga misiles ay tumama sa truck at lahat sila ay tumakbo para magtago. Kapag naayos na ang mga durog na bato, natagpuan ni Nayu at Shuno ang kanilang mga sarili sa isang subway tunnel kung saan si Corporal Nagai ay nasa Dreamland pa rin at ang iba ay wala saan man. Sa kabutihang palad, maririnig si Kimi na sumisigaw para sa kanila mula sa kabilang bahagi ng isang tumpok ng malaking bato. Nagtanong si Yu kung mayroon silang paraan, na sinagot ni Kimi, kaya inutusan sila ni Shino na magkita sa linya ng depensa. Dinala ni Nayu at Shino ang korporal sa isang pansamantalang base para sa medical na atensyon, kung saan nalaman nilang mabubuhay siya para makita ang isa pang araw. Doon nila nalaman na si Garen ay nasa front lines ng West Shinjuku, na nakikipaglaban sa commander na si Lord Farid at sa kanyang mga tropa, at nag-issue ng utos sa kanilang squad na mag-ulat kaagad bilang ito ay isang pivotal fight dahil aling mang panig ang manalo ay siyang mananalo sa natitirang bahagi ng digmaan. Iniisip nila kung paano makikipag-ugnayan muli sa iba kapag nakarinig ka ng pagtatalo sa pagitan ng mga sundalo dahil ang isa sa kanila ay masyadong natatakot na makipaglaban muli sa mga vampira at kaya tumanggi na dalhin ang kanyang mga tropa sa isang aktibong lugar ng digmaan. Kung saan 3 lang ang miyembro ng Vampire Extermination Unit na itinuturing niyang mga bata pa lamang. Mukhang pamilyar ito sa iyo, at itinanong niya kung ang 3 miyembrong tinutukoy niya ay 2 lalaki sa Aloli. Nang makumpirma ng sundalo, tinanong niya kung saan sila nakikipaglaban, kung saan pinangalanan ng sundalo ang Shinjuku Central Park. Nang marinig ito, sinabi ni Yu sa sundalo na sila na ang bahala dito, at dapat niyang dalhin ang kanyang mga tropa sa linya ng depensa. Habang siya ay nagmamart sa palayo, sinundan siya ni Shuno at sinabi sa kanya na siya ay kumikilos na parang tanga dahil hindi nila alam kung ang mga taong iyon ay sina Kimi, Mitsuka, at Yoichi. At dapat nilang unahin ang mga utos ni Goren para sa backup dahil kakailanganin niya ang lahat ng tulong na makukuha niya upang harapin ang pangunahing puwersa ng kaaway. Siyempre, ginagawa niya ang pinakamahusay na ginagawa niya na hindi papansinin siya at patuloy na sumusulong. Habang tumatakbo ang dalawa sa parke, pinasalamatan ni Yu si Shino sa pagsama sa kanya kung saan sinabihan niya itong huwag sabihin ang halata dahil pamilya sila. Sa sandaling makarating sila, nakita nila ang iba pang 3 na sumasalubong sa isang grupo ng mga vampira na higit sa kanila ang bilang. Sa kalaunan, napapalibutan sila ng mga vampira at sa kabila ng magandang laban. Si Kimi ay malapit nang hindi mabuhay ng isang vampira na umatake mula sa likuran, ngunit mabuti na lang, lumitaw siya sa tamang sandali at hinarangan ang kanyang espada. Ninakaw nila ni Shino ang palabas sa pamamagitan ng agarang pagpupunas ng sahig kasama ang mga vampira. Kapag natalo na ang lahat ng kalaban, tinanong ni Kimi kung bakit sila dumating dahil napagdesisyonan na silang magkita sa defense line. Nahihirapan si Yu na makipag-eye contact sa kanya.
Kaya tiniyak sa kanya ni Kini na hindi sila mamamatay ng ganoon kadali at dapat siyang magkaroon ng kaunting pananampalataya sa kanila. Si Yo ay humingi ng tawad sa una, ngunit pagkatapos ay sinabi na kung ang parehong bagay ay mangyayari sa ibang pagkakataon, muli siyang magpapakita. Malapit na siyang bubugin ni Kini dahil sa hindi pakikinig sa kanya, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yu na hindi sa wala siyang tiwala sa mga ito, kundi dahil gusto niyang laging nandyan para sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay huminto ang ulan at ang araw ay sumisikat sa kanila na pumupuno sa kanila ng panibagong lakas upang lumaban ng sama-sama. Samantala, sa frontlines, dinadala ni Gurren ang pinakamahusay sa pinakamahusay mula sa Moon Demon Company upang harapin ang Commander Lord Farid at ang kanyang mga alipors. Inutusan ni Ferret ang kanyang mga anak na ihiwalay ang iba pang mga tao kay Gurren upang sila ni Mika ay makaharap sa kanya ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Mecha kay Farah na maaari niyang alagaan si Durin mismo at bubunot ng kanyang espada. Ang kanilang mga espada ay paulit-ulit na bumagsak habang ginagawa nila ang Ultimate Parker. Nang nasa lupa na si Gurren, sinuot ni Gurren ang kanyang espada at nag-zip patungo kay Mecha para magdikit ng anting-anting sa kanyang noo na pumuputok sa kanyang utos. Si Mecha ay lumabas mula sa walang pinsalang iyon at minamaliit si Gurren para sa paggamit ng gayong lumang salamangka upang subukang talunin ang isang vampira. Si Farid, na nanonood mula sa itaas, ay namamangha sa lakas ni Maiko, ngunit binalaan siya na ang kayabangan nito ay magdadala sa kanya sa gulo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mika na napapalibutan siya ng manipis na mga alambre na lihim na inilatag ng isang miyembro ng Moon Demon Company habang ginugulo siya ni Gurren. Hinihila sila ng ginangunit na kalayo si Mika, ngunit hindi niya namalayang nasa likuran niya pala si Gurren. Ginawa ni Gurren ang isang nakamamatay na suntok ngunit pumasok si Farid upang protektahan si Mika at itinulak si Gurren sa isang tabi. Napagtanto ni Gordon na ang mga vampirang ito ay hindi kapanipaniwalang malakas at kailangan niyang uminom ng pangalawang tableta para magkaroon ng pagkakataon. Pinipigilan siya ng kanyang mga kasama dahil sa takot na mamamatay siya, ngunit itinuro niya na tiyak na mamamatay siya kung hindi niya ito kukunin. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mika na bigyan siya ng 20 segundo para masimulan ang gamot. Ngunit si Mika ay naging flash at lumitaw mismo sa kanyang harapan at pinadapa siya sa kanyang puwitan na napagtanto ni Gurren na siya ay nagpipigil noon. Napansin ni Farid na malapit na ang backup, kaya nagpa siya si Mika na tapusin ang hangal na palabas at sinaksak si Gurren. Ang backup pala ay ang aming Peking Squad at pinapanood niyo si Gurren sa harap mismo ng kanyang mga mata dahil hindi siya mabilis na makarating doon. Galit na galit, sumigaw siya ng malakas at sinisingil ang umaatake, na tumalikod at napagtanto na si Yuyon. Kasabay nito, ang pagtakbo ni Yukum at itinutusok ang kanyang espada sa isang mahinang Mika, ngunit sa sandaling gawin niya ito, nakilala rin niya ang kanyang matalik na kaibigan. Pareho silang nagkatitigan sa sobrang gulat nang sumigaw si Gurren kay Yu upang mabilis na buhayin ang kanyang demonyong sumpa at patayin si Mecha. Nang hindi sumunod si Yu, kinuha ni Gurren ang kanyang espada mula sa lupa para gawin ito mismo, ngunit tumalon si Mecha. Pagkatapos ay sinuntok ni Gurren si Mika dahil sa manumanong pagkalap ng bag at hiniling na malaman kung bakit hindi niya pinatay ang vampira, ngunit hindi ka nakapagsalita. Sa sandaling iyon, si Gurren ay nagsimulang umubo ng dugo, ngunit itinulak kapalayo kapag sinubukan niyang suriin siya. Ang iba sa squad ay naabutan din at nagtatanong kung bakit hindi niya isinaaktibo ang kanyang sumpa. Sa wakas, isiniwalat ni Yu na ang vampira ay si Mika na kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mika habang umiiyak na tinatanong kung siya ba talaga at ganoon din si Mika. Naiinis si Farid sa pangatlong gulong sa kanila at tinanong kung ano ang binabalak ni Mika dahil malamang na manipulahin si Yu ng mga tao sa paligid niya. Sumagot si Mika na ililigtas kanya, ngunit itinuro ni Farid ang malinaw na katotohanan na ikaw bilang isang tao at ang kanilang mga uri ay hindi maaaring magkasama. Pagkatapos ay triple niyang iminumungkahi na maging vampira ka, ngunit hinawakan siya ni Mika sa lalamunan at binantaan siyang papatayin kapag nahawakan kanya. Tinatawanan ito ni Fairy bilang isang biro at sa halip ay nag-alok na tumulong sa pag-aalaga sa mga tao para mailigtas ni Mika ang kanyang mahalagang ka. Si Mecha ay lumingon sa iyo na napapalibutan ng kanyang pulutong at napagtanto na sa palagay mo ay nagkaroon siya ng mga kaibigan nang hindi alam na ginagamit nila siya. Sa sandaling iyon, dumating ang marangal na vampira na nagngangalang Crowley at ang kanyang mga sidekicks at tinanong si Farid kung ano ang plano niyang gawin. Napunta si Fira sa pagkuha ng Vampire Extermination Unit para gawin silang mga hayop. Nang makita ang napakaraming maharlika, alam ni Fira na wala silang pagkakataon at inutusan ang lahat ng tropa na umatras sa pangalawang linya ng depensa. Nagprotesta ka dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang huling membro ng pamilya na si Mika, ngunit sina Yoichi at Shino. Kumbinsihin siya ngayon ay hindi ang oras upang isipin ang tungkol dito at nagsimula silang tumakbo para dito. Ferd zeroes in on you, saying that escaping is not allowed. Mabilis na hinugot ni Yu ang kanyang espada, ngunit si Farid ay mas mabilis at lumitaw sa kanyang likuran. Yu starts wildly swinging his sword as if in a frenzy while shouting that he is the reason why his family was wiped out. Si Farid ay kaswal na nagsasanay sa kanyang mga backflips upang maiwasan ang mga pag-atake ni Yu at inamin na si Yu ay mabilis ngunit walang karanasan.
Sinubukan ni Guren na tambangan siya mula sa tagiliran, ngunit naglaho si Farid at muling lumitaw sa likuran niya upang sipain siya ng roundhouse, na sapat na upang alisin sa komisyon ang nasugatan ng Guren. Sinundan ito ni Farid ng suntok sa bituka, at ang tanga na si Yu ay nagbigay ng sorpresang pag-atake sa pamamagitan ng pagsigaw muna, kaya nawala si Farid nang sasaksakin na Shan Yu at pumunta sa likuran niya upang sipsipin ang kanyang dugo. Biglang naputol ang kanyang braso at ito pala ay walang iba kundi ang Mecha. Nilapitan ka ni Mecha at hinihimok siyang iwanan ang lahat at tumakas kasama niya. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi niya at mga tanong kung bakit niya kasama si Farid. Hindi sumagot si Mika, bagkus ay binuhat siya at umalis. Paulit-ulit na sinusubukan ni Yu na tanungin si Mika kung ano ang ginagawa niya. Nagbibigay lang siya ng mga sagot kay Vey na parang kailangan ni Yu na lumayo dahil niloloko siya ng mga tao. Sa inis na inis, pilit na kumawala si Yu sa yakap ni Mecha, at nang magkaharap na sila, tinanong niya kung ibig sabihin hindi na tao si Mecha, at kung kasalanan niya ba dahil tumakas siya. Itinanggi ito ni Mika at iginiit na ang mahalaga ay magkadikit sila. Gayunpaman, tumanggi siya dahil hindi niya maiiwan ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, narinig mong sumisigaw si Shunoa at tumalikod upang makita siyang sinakal ni Crowley. Pumunta siya upang tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Mika at nakiusap sa kanya na huwag lingunin dahil walang bagay para sa kanya doon. Si Kimi, na sumusubok na iligtas siya, ay naipit din at isa-isa, lahat sila ay nahuli ng mga maharlikang vampira. Tinangka ni Yu na makalapit muli sa kanila, ngunit hinawakan siya ni Mecha ng mahigpit at nakiusap na unawain niya, ngunit halatang hindi niya naintindihan ang punto ng pagpapainom sa mga vampira ng dugo ng kanyang kaibigan, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para i-flip si Mecha pababa. Gayunpaman, huli na ang lahat, at lahat sila ay nauwi sa pag-inom ng iyong dugo na nagdudulot sa iyo na mapasigaw sa matinding paghihirap. Tinitingnan ni Mika kung okay lang siya, pero sa totoo lang ay hindi siya okay, ang isang mata niya ay namula at nagsimulang dumudugo. Bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili sa isang makalangit na lugar kasama si Azura, na nagsasabi sa kanya na si Mika ay talagang tama at dapat kang lumayo sa mga tao. Dahil kapag huli na ang lahat, mawawala na ang pagiging tao niya. Sa sandaling yon, nahati ang kalangitan sa itaas nila, at ang mga trompeta ay hudyat ng pagdating ng malaanghel na mga nilalang. Napagtanto ni Azura na minarkahan nito ang oras kung kailan ilalabas ang halimaw sa loob mo. Bumalik sa totoong mundo, patuloy na sumisigaw si Yu habang ang isang madilim na puwersa ay lumabas sa kanyang katawan na parang zombie fungus. Napagtanto ni Mecha na ito ay nagpapatunay na ang mga tao ay talagang nag-eksperimento sa kanya, at desperadong hiniling niya kay Yu na huminahon at sumama sa kanya, kasama niya. Gayunpaman, tila siya ay nabaliw at nagsimulang dahan-dahang maglakad patungo sa mga maharlika. Una, pinuntirya niya si Crowley at sa isang indayog ng kanyang braso, sinira niya ang lahat ng mga gusali sa kanyang harapan, ngunit nagawa ni Crowley na makalayo. Pagkatapos ay ikinulong mo ang mga blades sa kanya, na nagpapalipad kay Crowley sa isang gusali at lumabas sa kabilang dulo. Sinusundan mo at iniindayog ang kanyang espada ng ilang beses, hanggang sa sinipa niya si Crowley sa bituka at tumama sa lupa. Na nagiging dahilan upang ang lupa sa pagitan nila ay tumaas tungo sa isang kahina-hinalang hugis na tor na sumisira sa paligid at nag-iwan ng isang higanteng bunganga. Matapos makita ang lahat ng pagkawasak na ito, tinanong ni Farid si Guren kung ano ang eksaktong nilikha niya, ngunit hindi alam ni Guren ang kamangmangan. Inakusahan siya ni Barret ng pagsasagawa ng eksperimento sa tao dahil sa kasakiman, ngunit itinuro kung paano palaging nauwi sa kawalan ng kontrol at backfiring ang mga ganoong bagay para sa mga tao. Samantala, izombie ka niya sa isang natakot na Shino habang bumubulong na dapat niyang alisin ang lahat ng makasalanan. Si Guren ay sumigaw kay Shino na gumawa ng isang bagay upang makabawi sa iyo, kaya't na-activate niya ang kanyang infernal na braso upang madisarmahan ka agad. Halos saksakin siya ni Yu ngunit tumalon si Mika at sinaksak ang sarili, habang sinasabi kay Yu na hindi siya dapat pumatay ng tao. Nagtatanong siya ngayon kung bakit siya niligtas nito, ngunit si Mika ay nagbibigay ng magkahalong senyales sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isara ang kanyang maruming bibig ng tao. Napagtanto ni Mecha na hindi naghihilom ang kanyang mga sugat at lalo pang itinulak ni Yu ang talim. Sa huling pagtatangka, niyakap ni Shuno si Yu ng mahigpit at nakiusap na tumigil na siya. Nagsimulang sumigaw muli si Yu at binitawan si Mika para saksakin sa halip, ngunit dahan-dahang nawala ang madilim na puwersa sa paligid niya. Sa wakas, bumalik na sa normal ang mga mata niya at bumagsak siya. Habang hinahawakan siya ni Shino nang may pag-aalala, sinusumpa ni Mika ang mga tao sa paggawa nito sa kanya. Ipinagmamalaki ni Euron na ang palabas na ito ay ang kanyang trump card, ngunit tinutulan ni Farid na wala itong nakamit. Napangiti si Euron at sinabing ginawa nito ang lahat ng pagkakaiba na nag-udyok kay Farid na maging maingat at napansin niya ang sniper sa di kalayuan. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na napakakitid na makatakas mula sa kamatayan, ngunit sa oras na yon, ang lahat ng mga maharlika ay napapalibutan ng daan-daang hukbo ng imperial na hukbo. Sa wakas, isang lalaki ang lumapit kay Guren at pinuri siya para sa kanyang trabaho at sinabi sa kanya na ipaubaya ang iba sa pamilya Hyraji.
Habang ang mga vampira ay inaalagaan ng hukbo, pinaghihinalaan ni Shuno si Guren. At sinabi sa kanya na gusto niyang magtanong sa kanya sa ibang pagkakataon, ngunit tumanggi itong magbigay ng anumang bagay mula sa kanya at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, kinuha ni Shino ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at sinubukang pumasok sa isang pinaghihigpitang piitan. Nang siya ay pinigilan ng mga gwardya, tinanong niya sila kung para saan ang lugar na ito. Ang unang gwardya ay tumangging sumagot, ngunit ang iba ay nangangatwiran na ang lugar na ito ay isang bukas na lihim sa mga tropa sa Shinjuku, at kaya walang masamang sabihin sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga piitan na ito ay ginagamit upang suriin ang mga vampira para sa mga kahinaan. Mukhang inaasahan na ni Shinoa ang ganito, kaya nakiusap si Ash na papasukin siya. Kapag tinalikuran siya muli, ipinakita niya ang Hiroji Crest, na agad na naghahatid sa kanila sa linya. Pagkatapos nilang buksan ang gate para sa kanya, tinanong nila siya kung bakit nanatili siyang surgeon sa kabila ng pagiging bahagi ng pamilya Hiraji na kumokontrol sa Imperial Army. Sumagot siya na ito ay dahil wala siyang interes sa mga labanan sa kapangyarihan ng hukbo, na sa huli ay pumatay sa kanyang kapatid na babae. Pagpasok niya, dumaan siya sa ilang magagandang lumang piitan hanggang sa makakita siya ng isang pinto na interesado. Nasa paglalakad ay humahantong sa kanya sa isang higante, sopistikadong lab kung saan dose-dose ng mga siyentipiko ang nagpapatakbo ng hindi kilalang mga eksperimento. Pumasok siya sa pangunahing control room kung saan nakita niya si Guren at kinulong siya para sa isang interogasyon. Sinusubukan niyang paalisin siya, ngunit kinumpronta niya ito tungkol sa mga espesyal na tabletang ipinainom niya sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi niya na kailangan mo ng mga espesyal na gamot dahil mayroon siyang kakaibang braso, ngunit ngayon ay pinaghihinalaan niya ang mga droga na naging dahilan upang siya ay maging halimaw na iyon. Si Guren flat out ay umamin sa eksperimento ng tao, at tinawag siya sa pagiging knab o pagpapanggap niya, dahil dapat niyang malaman na ang pag-iral ng sangkatauhan ay nasa manipis na yelo mula sa patuloy na banta ng mga vampira at mga ngabayo ng apokalipse at mga eksperimento. Tulad ng buhay ng kanyang kapatid na babae sa trabaho sa paglikha ng makademonyo armas ay kinakailangan upang matiyak ang kanilang kaligtasan kahit na ito umani ng ilang mga buhay. Pagkatapos ay inakusahan siya ni Guren ng labis na pagmamalasakit dahil may crush siya kay Yu at sinabihan ang kanyang batang puwet na lumabas. Sa kanyang pag-alis, isiniwalat ni Guren na ang epekto ng mga gamot ay tatagal pa ng 5 araw at magigising siya pagkatapos nito. Lumipas ang mga araw at sa wakas ay nagising si Yu at nakita niya si Yoiki na natutulog sa isang upuan sa tabi niya. Naramdaman ang pagbabago, agad na nagising si Yoiki at tuwang-tuwa na makitang nagkamalay si Yu. Tumakbo siya sa iba, ngunit si Yu ay sobrang nalilito at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinagot ni Yoichi na siya ay nakoma sa loob ng 7 araw, ngunit ang iba ay ligtas na nagbibigay kay Yu ng malaking ginhawa. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Mika ay nabubuhay pa ay hindi isang panaginip at nagsimulang umiyak. Si Shino, na pumasok sa sandaling iyon, ay umaaliw sa kanya at tinitiyak sa kanya na natural na umiyak ito dahil muli niyang nakasama ang kanyang miyembro ng pamilya pagkatapos ng mahabang panahon. Pinunasan ni Yu ang kanyang mga luha at tinanong kung ano ang nangyari matapos siyang mawalan ng malay, kung saan ipinaliwanag niya na dumagsa ang mga reinforcement, ngunit nakuha lang nila ang mga karaniwang vampira at kakaunting maharlika. Nakaramihan sa kanila ay nakatakas. Tinanong niya kung ano ang nangyari kay Mika, at nang makita ang pag-aalinlangan ni Shino, hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang totoo dahil ang gusto lang niyang malaman ay kung buhay pa ba siya. Pagkarinig nito, isiniwalat niya na siya ay kinuha ng mga vampira. Nagpasalamat si Yu sa kanya at pagkatapos ay biglang hinawakan ang kanyang leg at tinanong kung paano niya nakuha ang pinsalang iyon. Namula siya at nauutal na kinagat siya ng vampira. Sa sandaling iyon, pumasok si Mitsuka sa silid at nasaksihan ang eksenang sos na naging dahilan para magselos siya, itulak si Shino palayo. Pagkatapos nilang linawin ang sitwasyon, napagtanto ni Yu na kahit si Mitsuka ay may parehong sugat. Sa wakas, dinala ni Yoichi si Kimi na sinusubukang maging kaswal habang tinatanggap siya pabalik. Ngunit mabilis siyang inilantad ni Shino para sa patuloy na pagsuri kay Yu habang siya ay nakoma. Nang makita silang magkakasama, taos-pusong pasasalamat ang ibinigay niya sa squad sa pagiging kaibigan niya. Sinabi nila sa kanya na ihinto ang kanyang kasiyahan at hayaan siyang magpahinga para sa gabi. Tinitiyak sa kanya na lahat sila ay nakabreak hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Minsang mag-isa, iniisip niya sa sarili kung gaano siya kaswerte na hindi lang lahat ng kaibigan niya kundi pati na rin si Mika ang nakaligtas. Sa kabilang banda, pareho ang iniisip ni Mika tungkol sa iyo at pareho silang nanunumpa na ililigtas ang isa pa balang araw nang hindi alam ang tunay na katangian ng engrandeng plano na nangyayari.